Isang pirasong papel, pero tila matalim na kutsilyong humiwa sa aking dangal. Habang humahalakhak si Elena sa rangya, ako'y itinapon ni Kang sa gitna ng dusa sa harap ng naghihingalong ama. Walang tira, walang halaga, isang basurang itinabi. Ngunit tandaan nyo, ang basurang inapakan nyo, babangon na may dalang bagong lakas. Handa ka na bang makita ang katotohanang pilit mong ipinikit? Sino nga ba ang totoong traidor? Pirmahan mo na ito. Ngayon din, ayoko nang makita ang pagmumukha mo sa bahay na ito kahit isang segundo pa rin. Ang tinig ni Kang ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng kanilang marangyang sala. Bawat salita ay parang bilyon-bilyong kristal ng yelo na tumatarak sa puso ni Lynn. Hindi makapaniwala ang babae habang nakatingin sa puting papel na nakalapag sa lamesang gawa sa mamahaling marmol. Ang pamagat ng dokumento ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang dangal. Kasunduan sa paghihiwalay at diborsyo. Sa tabi ni Kang nakatayo si Elena na may mapang-uyam ng ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip habang pinagmamasdan ang pagguho ng mundo ni Lynn. Wala ka nang dapat ipaliwanag pa, Lynn. Huling-huli ka na sa akto. Ang kapal din naman ng mukha mong magmalinis habang ninanakawan mo ang sarili mong asawa para sa lalaki mo. Wika ni Elena sa tono na tila ba naaawa ngunit puno ng lason. Dahan-dahang ibinaba ni Lynn ang kanyang paningin sa kanyang sariling mga kamay. Nanginginig ang kanyang mga daliri, mahigpit na nakakapit sa isang plastik na supot na naglalaman ng mainit pang lugaw at mga gamot. Galing siya sa ospital, galing sa pagbabantay sa kanyang amang nag-agaw buhay. Hindi siya kumain, hindi siya natulog, dahil ang tanging laman ng kanyang isip ay kung paano maililigtas ang kanyang ama at kung paano niya ibabalita kay Kang na kailangan niya ng tulong. Sa loob ng supot na yon, may isang maliit na reseta rin para sa agarang operasyon ng kanyang ama, ang tanging pag-asa para mabuhay ang matanda. Ngunit ang mainit na lugaw na dala niya para sana sa hapunan nila ni Kang ay tila naging abo sa kanyang paningin. Naramdaman ni Lynn ang pagbara ng kung ano sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng buto, unti-unting nanghina hanggang sa mabitawan niya ang supot na hawak. Ang plastik ay bumagsak sa sahig. Ang mainit na sabaw ng lugaw ay kumalat sa mamahaling carpet, dahan-dahang nanunuot sa mga hibla nito na parang isang madilim na mantsa ng kahihiyan. Ngunit hindi iyon pinansin ni Kang. Ang tanging nakikita ng lalaki ay ang mga ebidensya na maingat na inihanda ni Elena. Mga pekeng litrato ni Lynn na may kasamang ibang lalaki at ang mga dokumento ng bangko na nagpapakita ng pagkawala ng 2 bilyong piso mula sa kumpanya. Kang, makinig ka muna sa akin. Hindi ko magagawa iyon. Mahal kita. At ang tatay, kailangan niya ng operasyon. Kaya ko lang kinuha ang pera sa account natin ay dahil kay. Hindi natapos ni Lynn ang kanyang sinasabi nang biglang tumayo si Kang at hinampas ang lamesa. Ang tunog ng pagtama ng kanyang palad sa marmol ay umalingaw-ngaw sa buong silid, sapat na upang mapatalon si Lynn sa takot. Huwag mong gamitin ang sakit ng tatay mo para pagtakpan ng kalandian mo. Manipulative ka, talagang babae ka. Sigaw ni Kang, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng galit at pagkamuhi. Akala ko ba ay tapat ka? Akala ko ba ay iba ka sa mga babaeng nakilala ko? Pero isa ka lang palang ahas na naghihintay ng pagkakataon na makapanakit. 2 billion, Lynn. 2 billion ang ninakaw mo at ayon sa investigasyon ni Elena, ipinambili mo yun ng kondo para sa kalaguyo mo. Hindi totoo yan, sinungaling ka, Elena. Hinarap ni Lynn ang babaeng itinuring niyang kaibigan, ngunit isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang pisngi. Hindi mula kay Elena, kundi mula sa biyenan niyang si Doña Imelda na biglang lumitaw mula sa hagdanan. Layas! Hindi namin kailangan ng isang magnanakaw at makasalanang babae sa pamilyang ito. Ang boses ng matanda ay puno ng pandidiri. Ibinigay namin sa iyo ang lahat, pero basura ka pa rin hanggang sa huli. Wala kang dala noong pumasok ka rito
kaya wala ka ring dadalhin sa pag-alis mo. Naramdaman ni Lynn ang init sa kanyang pisngi, ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang puso. Tumingin siya kay Kang, nagbabaka sakali na makita ang kahit katiting na pagdududa o awa sa mga mata nito. Ngunit wala. Ang tanging nakita niya ay ang pader ng galit na hindi na niya kayang tibagin. Ang lalaking nangako sa kanya ng proteksyon, ang lalaking hinalikan ang kanyang mga noo tuwing umaga, ay siya ring lalaking tumalikod sa kanya sa sandaling pinakakailangan niya ito. Pirmahan mo ang papel o ipakukulong kita. Ang boses ni Kang ay wala ng emosyon. Iyan na lamang ang huling respeto na ibibigay ko sa iyo. Pirmahan mo at makaaalis ka ng buhay. Sa gitna ng panghihina, kinuha ni Lynn ang panulat. Ang kanyang luha ay pumatak sa papel, nabura ang ilang letra ng kanyang pangalan habang isinusulat niya ito. Bawat kurit ng tinta ay parang paghiwa sa kanyang sariling balat. Matapos pirmahan, tumayo siya ng tuwid kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang kanyang dangal ay niyanig. Ang kanyang pagkatao ay dinuraan. Ngunit ang pag-ibig niya sa kanyang ama ang nagbigay sa kanya ng lakas na humakbang palabas. Alis ako, bulong ni Lynn. Ang kanyang tinig ay basag ngunit may lalim. Aalis ako dahil iyon ang gusto niyo. Pero tandaan mo ito, Kang. Balang araw, ang katotohanang pilit mong ibinabaon ay siyang lulunod sa iyo sa pagsisisi. At sa araw na yon, huwag mo akong hahanapin. Lumabas si Lynn sa mansyon na wala ni isang gamit na dala. Paghakbang niya sa labas ng gate, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang hinagpis. Ang bawat patak ng tubig ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang kanyang manipis na blusa ay agad na nabasa, dumidikit sa kanyang malamig na balat, habang ang hangin ng gabi ay nanunuot sa kanyang mga buto. Naglakad siya sa gitna ng dilim, walang sapatos sa kanyang mga paa. Bawat bato sa kalsada ay nagbibigay ng hapdi sa kanyang talampakan. Ngunit hindi iyon kumpara sa hapdi ng katotohanang ang kanyang ama ay maaaring mamatay anumang oras dahil wala siyang pambayad sa operasyon. Sa gitna ng ulan, huminto si Lynn at napahawak sa kanyang tiyan. Isang sikretong hindi pa niya nasasabi kay Kang ang tila nagbigay sa kanya ng panibagong takot. Isang buhay na nabubuo sa loob niya, isang buhay na wala ng ama mula sa gabing ito. Napasandal siya sa isang poste ng ilaw. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Ang mga ilaw ng sasakyang dumadaan ay tila mga anino na lamang na mabilis na naglalaho. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso at ang bulong ng kanyang sariling isip. Hanggang kailan ko kayang dalhin ang bigat na ito? May pag-asa pa ba para sa isang taong tinanggalan na ng lahat? Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng mainit na mansyon, tinungga ni Kang ang kanyang alak habang pinagmamasdan ang bakas ng lugaw sa sahig. May kung anong kirot sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Isang tinig na nagsasabing nagkamali siya, ngunit agad itong pinatahimik ng malambing na haplos ni Elena sa kanyang balikat. Tumitig si Lynn sa malayo, sa direksyon ng ospital kung saan naghihintay ang kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nawalan ng ningning, napalitan ng isang matigas na determinasyon. Kung ang mundo ay nagdesisyong maging malupit sa kanya, kailangan niyang maging mas matatag para sa kanyang ama at para sa batang nasa kanyang sinapupunan. Ngunit paano niya sisimulan ang bukas kung ang gabi ay tila wala ng katapusan? Sino ang lalaking nakatayo sa dulo ng kalsada, may hawak na itim na payong, at dahan-dahang lumalapit sa kanyang nanghihinang katawan? 3 taon. Sa iba, ang 3 taon ay tila isang mabilis na paglipat lamang ng pahina sa kalendaryo. Ngunit para kay Lynn, ang bawat araw ay isang mahabang pakikipagtuos sa tadhana. Ang bawat gabi ay isang piitan ng alaala kung saan mulit-muli niyang naririnig ang malupit na tinig ni Kang at ang mapanuring tawa ni Elena.
Ang 3 taong lumipas ay hindi naghugas sa kanyang sakit. Bagkus, ito ay naging tila asin na patuloy na ibinubudbod sa isang bukas na sugat. Sa loob ng isang makipot at mainit na silid sa gilid ng riles ng tren, maagang nagising si Lynn. Ang pawis ay dahan-dahang gumugulong mula sa kanyang noo habang maingat siyang kumikilos upang hindi magising ang maliit na anghel na natutulog sa tabi niya. Tumingin siya sa kanyang mga palad. Ang mga kamay na dati ay malambot at madalas na hinahaplos ng mamahaling langis. Ngayon ay magaspang, puno ng kalyo, at may mga bakas ng sugat mula sa pagkayod. Ito ang presyo ng kanyang kalayaan. Ito ang halaga ng pagpili niyang mabuhay nang may dangal sa kabila ng dumi ng mundong itinapon sa kanya. Inay, nauuhaw po ako. Ang mahinang boses ni Maya ay tila isang malambot na himig na pumutol sa malalim na iniisip ni Lynn. Agad na lumapit ang ina at kinuha ang baso ng tubig. Pinagmasdan niya ang kanyang anak, ang mga mata nito, ang hugis ng ilong, at ang paraan ng pagkurap nito ay tila isang buhay na multo ng lalaking pilit na niyang ibinabaon sa limot. Si Maya ang kanyang lakas, ngunit siya rin ang kanyang pinakamatinding paalala sa isang pag-ibig na nagtapos sa pagtataksil. Uminom ka muna, anak. Pagkatapos ay maghanda ka na, sasama ka kay inay sa trabaho. Habang abala si Lynn sa paghahanda ng kanilang murang almusal sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang penthouse na abot langit ang luho, nakatayo si Kang sa harap ng malawak na bintana. Hawak niya ang isang baso ng matapang na kape, ngunit ang pait nito ay hindi kayang tapatan ang pait na nananatili sa kanyang dibdib. 3 taon na ang nakalilipas mula nang palayasin niya si Lynn, at sa loob ng mga panahong iyon, ang kanyang kumpanya ay lalong lumago. Ngunit sa bawat tagumpay, may isang bakanteng upuan sa kanyang puso na hindi kayang punan ng kahit anong yaman. Kang darling, bakit gising ka na? Kanina pa kita hinahanap sa kama. Malamig na wika ni Elena habang yumayakap mula sa likuran ng lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng tamis, ngunit sa likod ng mga matang yon ay naroon ang takot. Ang takot na baka isang araw ay magising si Kang mula sa pagkakahimbing sa kanyang mga kasinungalingan. Don't tell me. Iniisip mo pa rin ang kumpanya. It's our anniversary today, remember? 3 taon na tayong magkasama. Alam ko, Elena. Marami lang akong inaasikaso para sa bagong proyekto sa San Jose District. Maikling sagot ni Kang habang dahan-dahang tinatanggal ang mga kamay ng babae sa kanyang balikat. May kung anong lamig sa kanyang pakikitungo na pilit na binabaliwala ni Elena. San Jose? Yung lugar na puro squatter? Bakit kailangan mo pang pumunta roon ng personal? Pwede naman nating utusan ang mga tauhan mo. Masyadong madumi at mabaho sa lugar na yon. Ang reklamo ni Elena na may halong pandidiri. Habang inaayos ang kanyang mamahaling satin na pantulog, kailangan kong makita ang aktwal na site. Iyon ang magiging pinakamalaking mall ng kumpanya. Hindi pwedeng magkamali. Determinadong sabi ni Kang. Bagaman ang totoo, ay gusto lamang niyang tumakas mula sa sakal na atensyon ni Elena. Makalipas ang ilang oras, ang marangyang itim na sasakyan ni Kang ay dahan-dahang bumabagtas sa makikipot at maalikabok na kalsada ng San Jose. Ang ugong ng makina ay tila hindi nababagay sa katahimikan ng kahirapan sa paligid. Habang tinitingnan ni Kang ang mga barong-barong, isang hindi maipaliwanag na bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Nakita niya ang mga nanay na naglalaba sa tabi ng kalsada, ang mga batang naglalaro sa putikan, at ang mga taong tila tinanggap na ang malupit na biro ng tadhana. Biglang uminit ang makina ng kanyang sasakyan, kasunod ng mahinang pag-usok mula sa harap nito. Napilitang huminto ang kanyang driver sa harap ng isang maliit at lumang karinderya. Sir, mukhang kailangan nating maghintay ng tow truck. Masyadong uminit ang makina dahil sa bagal ng daloy ng trapiko rito. Paliwanag ng driver. Inis na bumaba si Kang. Hindi alintana ang alikabok na dumidikit sa kanyang mamahaling sapatos.
Ang sikat ng araw ay tila nanunuot sa kanyang balat at ang uhaw ay nagsisimulang magpahirap sa kanya. Tumingin siya sa paligid at ang tanging bukas na establishmento ay ang karinderya na may karatulang Lynn's Lutong Bahay. Tumigil ang tibok ng kanyang puso nang mabasa ang pangalang iyon. Ngunit agad niyang iniling ang kanyang ulo. Maraming Lynn sa mundo, bulong niya sa sarili. Pumasok siya sa loob ng karinderya. Ang amoy ng bawang at pritong isda ay humalo sa init ng paligid. May ilang manggagawa na kumakain. Ang ingay ng kanilang pag-uusap ay tila isang magulong musika sa pandinig ni Kang. Sa sulok, nakita niya ang isang maliit na batang babae na masayang naglalaro ng mga piraso ng kahoy. Ang bata ay may suot na kupasing damit, ngunit ang kanyang mukha ay malinis at ang kanyang mga mata ay nagniningning. Napatitig si Kang sa bata. May kung anong pamilyar sa mga matang iyon. Isang pamilyar na kislap na tila nakita na niya noon sa salamin. O marahil, sa isang taong matagal na niyang pilit na kinakalimutan. Maya, huwag kang masyadong malapit sa lababo. Baka mabasa ang damit mo. Ang boses ng isang babae ay nanggaling sa kusina. Ang boses na yon. Ang malambot at bahagyang paos na tinig na dating bumubulong ng pagmamahal sa kanyang mga bisig tuwing gabi. Ang boses na naging huling tunog na narinig niya bago ang lahat ay gumuho. Dahan-dahang lumingon ang babae mula sa paghuhugas ng mga pinggan. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng makeup. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng padalos-dalos at may mga bakas ng uling sa kanyang pisngi. Ngunit sa kabila ng dumi at hirap, ang ganda nito ay nananatili. Isang kagandahang tila pinanday ng apoy at dusa. Nabitawan ni Lynn ang hawak niyang baso nang makita ang lalaking nakatayo sa pintuan. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa semento ay tila isang hudyat ng muling pagsabog ng kanilang mga mundo. Ang tubig mula sa baso ay tumalsik sa kanyang mga paa, ngunit hindi niya iyon naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang panlalamig ng kanyang buong katawan habang nakatitig sa mga mata ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Lynn? Ang bulong ni Kang ay halos hindi marinig, puno ng gulat at isang uri ng sakit na hindi niya inaasahang mararamdaman muli. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Lynn ay hindi na nanginginig. Ito ay matigas, malamig, at puno ng pader na itinayo niya sa loob ng 3 taon. Wala kang karapatang tapakan ang lugar na ito. Umalis ka. Ngunit bago pa man makasagot si Kang, tumakbo ang maliit na si Maya patungo sa kanyang ina at yumakap sa binti nito, habang mausisang tinitingnan ang estrangherong lalaki na may suot na mamahaling barong. Inay, sino po siya? Bakit po siya umiiyak? Napako ang tingin ni Kang sa bata. Ang kanyang tuhod ay tila manghihina sa katotohanang dahan-dahang sumasampal sa kanyang mukha. 3 taon. Isang bata na may edad na 3. Ang mga mata nito, ang mga matang yon, ay hindi nagsisinungaling. Lynn, anak ko ba siya? Ang tanong ni Kang ay tila isang pagsamo, isang paghingi ng tawad at isang pag-amin sa lahat ng pagkakamaling nagawa niya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lynn habang mahigpit niyang niyayakap si Maya. Anak mo, noong gabing pinalayas mo ako sa ulan. Kang, noong gabing sinabi mong basura ako, namatay na ang lahat ng koneksyon mo sa akin. Ang batang ito, siya ay anak ko lang. Wala siyang ama. At hinding-hindi siya magkakaroon ng ama na kasing lupit mo. Sa labas, ang tow truck ay dahan-dahang dumating. Ang ingay ng kadena nito ay tila humihila sa natitirang lakas ni Kang. Ngunit sa loob ng maliit na karinderya, ang katahimikan ay mas nakabibingi kaysa sa kahit anong ingay sa mundo. Hindi ko akalaing dito pala bumabagsak ang mga taong makasalanan. Masyadong masangsang ang amoy rito, darling. Baka madumihan ang iyong mamahaling sapatos. Ang boses ni Elena ay tila isang matalim na kuko na kumakalo sa salamin.
bumasag sa nakabibingig na katahimikan sa loob ng maliit na karinderya. Pumasok siya na may suot na itim na bestidong gawa sa sutla. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kayabangan, habang tinitingnan ang paligid ng may matinding pandidiri. Ang kanyang mga mata ay nanliit ng tumama. Ang paningin niya kay Lynn, ang babaeng inakala niyang nabaon na sa limot ng nakaraan. Tumayo si Lynn ng tuwid. Mahigpit ang hawak sa balikat ng maliit na si Maya na ngayon ay nagtatago sa likuran ng kanyang binti. Ramdam ni Lynn ang panginginig ng kanyang anak at ang panginginig na iyon ang nagsilbing mitya upang magapoy ang kanyang tapang. Ang init ng kalan sa likuran niya ay tila lumipat sa kanyang mga ugat. Binubura ang anumang takot na natitira sa kanyang puso. Elena, akala ko ba ay nasa mansyon ka na? Mukhang hindi ka pa rin kontento sa lahat ng ninakaw mo sa akin. Pati ang maliit kong karinderya ay gusto mong dumiin. Ang boses ni Lynn ay kalmado, ngunit may talim na hindi kayang tapatan ng kahit anong sigaw. Magnanakaw? O Lynn, huwag mong baligtarin ang mundo. Ikaw ang umalis na dala ang pera ni Kang. Ang tawa ni Elena ay umalingaw-ngaw, puno ng mapait na panunodyo. Dahan-dahan siyang lumapit, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila lumalaban sa amoy ng bawang at usok sa loob ng karinderya. At sino itong batang ito? Mukhang kasing dumi ng lugar na ito ang kanyang pinagmulan. Bago pa makasagot si Lynn, biglang lumabas si Maya mula sa likod ng kanyang ina. Ang maliliit na kamao ng bata ay nakakuyom. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit habang nakatingin kay Elena. Huwag mong awayin si inay. Masama kang babae. Umalis kayo rito. Napatigil si Kang. Ang bawat salita ng bata ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Pinagmasdan niyang mabuti ang mukha ni Maya, ang kurbada ng labi nito kapag nagagalit, ang paraan ng pagtindig nito, at ang isang maliit na nunal sa gilid ng kanyang leeg. Iyon ang nunal na namanan niya sa kanyang yumaong ama. Ang katotohanan ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang isip, tila isang lason na walang lunas. Kang, tingnan mo ang bata. Tingnan mo siya ng mabuti. Bulong ni Lynn, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dating asawa. 3 taon na ang nakalilipas mula nang itapon mo ako sa gitna ng bagyo. 3 taon akong namuhay sa hirap. Nagtrabaho hanggang sa dumugo ang aking mga kamay para lang matiyak na may kakainin ang batang ito. At ngayon, tatanungin mo ako kung anak mo siya? Lynn, bakit hindi mo sinabi? Ang boses ni Kang ay basag, puno ng kalituhan at nagsisimulang pagsisisi. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa direksyon ni Maya, ngunit agad itong hinawi ni Lynn. Sasabihin? Paano? Noong gabing iyon, pinakinggan mo ba ako? Nung nagmakaawa ako para sa buhay ng tatay ko, tiningnan mo ba ako bilang asawa mo? Hindi, Kang. Tiningnan mo ako bilang isang dumi. At ang duming iyon, ito ang bunga. Itinuro ni Lynn si Maya. Ang batang ito ay walang ama. Ang ama niya ay namatay na sa puso ko nung gabing isinara mo ang pinto ng mansyon. Darling, huwag kang maniwala sa kanya. Isang modus lang ito para muling makakuha ng pera sa'yo. Hinawakan ni Elena ang braso ni Kang, pilit itong hinihila palayo. Tingnan mo ang bata. Mukhang anak lang yan ng kung sinong trabahador dito sa squatter area. Pinapaikot ka lang niya. Tumahimik ka, Elena. Ang sigaw ni Kang ay nagpatigil sa lahat. Hinarap niya si Elena na may mga matang puno ng pagdududa. Nakikita mo ba ang bata? May mga bagay na hindi kayang pekein ng kahit anong dokumento. Ang mga mata niya, iyan ang mga mata ko. Naramdaman ni Elena ang panganib. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig habang nakikita ang pagbabago sa tingin ni Kang. Ngunit hindi siya susuko. Kahit pa anak mo yan, hindi niyan mababago ang katotohanang ninakawan ka niya. Huwag mong kalimutan ang ginawa niya. Hinarap ni Lynn si Elena. Isang hakbang na lamang ang distansya nila. Ang katotohanan, Elena,
ay parang tubig. Gaano mo man subukang ibaon, laging makahahanap ng butas para lumabas. Ang 2 bilyong piso na sinasabi nyo, iyon ang gagamitin ko para patunayan kung sino ang totoong traidor. Umalis na kayo, dagdag ni Lynn habang itinuturo ang pinto. Dito sa karinderya ko, marumi man sa paningin nyo, ang pagkain ay galing sa dangal. Hindi gaya ng buhay nyo na puno ng kasinungalingan. Napilitang lumabas si Kang at Elena nang dumating ang tow truck para sa kanilang sasakyan. Ngunit bago sumakay sa sasakyan, lumingon muli si Kang. Nakita niya si Lynn na dahan-dahang lumuhod upang yakapin si Maya. Ang pagmamahal sa mukha nito ay tila isang liwanag na hindi kayang abutin ng kanyang yaman. Ang bawat haplos ni Lynn sa buhok ng bata ay tila isang paalala sa lahat ng nawala sa kanya. Habang umaandar ang sasakyan palayo, si Elena ay tahimik na kinuha ang kanyang cellphone. Sa ilalim ng kanyang mga daliri, mabilis siyang nag-type ng isang mensahe sa kanyang tauhan. Hanapin mo ang record ng ospital ni Lynn. 3 taon na ang nakalilipas. Siguraduhin mong mawawala ang lahat ng ebidensya bago pa ito mahanap ni Kang. At ang bata, kailangang malayo siya sa paningin ni Kang. Sa loob ng karinderya, dahan-dahang pumatak ang luha ni Lynn sa balikat ni Maya. Ang takot na pilit niyang itinago ay muling nabuhay. Alam niyang hindi titigil si Elena. Alam niyang ang muling pagkikita nilang ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking gulo. Inay, bakit po kayo umiiyak? Masama po ba ang lalaking iyon? Tanong ni Maya habang pinupunasan ang luha ng kanyang ina. Tumingin si Lynn sa kanyang anak. Ang puso niya ay nadudurog sa sakit at pangamba. Huwag kang mag-alala, anak. Hinding-hindi ka kukunin ni inay sa kanila. Kahit buhay ko, ang maging kapalit. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng karinderya pagkaalis ni Kang. Isang lalaking may hawak na kamera ang kumuha ng litrato ni Maya bago mabilis na umalis. Isang misteryo ang muling nabuo. Sino ang nagmamasid sa kanila mula sa anino? At ano ang kinalaman nito sa nakaraang pilit na ibinabaon ni Elena? Ang bawat sulok ng St. Jude General Hospital ay tila bumubulong ng mga alaala ng nakaraan, mga alaalang pilit na ibinaon ni Kang sa ilalim ng kanyang mga ambisyon at galit. Ang amoy ng gamot at kemikal sa paligid ay tila nanunuot sa kanyang balat. Nagdadala ng isang uri ng ginaw na hindi kayang pawiin ng kanyang mamahaling Amerikana. 3 taon na ang nakalilipas, dito niya huling nakita si Lynn na tumatakbo sa pasilyo. Umiiyak at nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang ama. Noong panahong iyon, ang tanging tingin niya sa babae ay isang mahusay na artista na gumagamit ng emosyon para pagtakpan ang kanyang mga kasalanan. Naglalakad si Kang patungo sa record section. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na semento ay tila isang mabilis na tibok ng puso sa gitna ng katahimikan ng pasilyo. Bawat hakbang niya ay tila bumibigat. Tila may mga anino ng nakaraan na humihila sa kanyang mga paa. Gusto kong makita ang record ng pasyenteng si Ginoong Nguyen. 3 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit may bakas ng pangangatal. Sa likod ng salamin, isang matandang nurse na may pangalang Martha ang dahan-dahang tumingin sa kanya. Nang marinig ang pangalan ni Lynn, napatigil ang nurse sa kanyang ginagawa. Ang mga mata nito ay tila naglakbay pabalik sa isang gabing puno ng pait. Kayo ba ang kamag-anak ng babaeng yon? Ang babaeng halos maubusan na ng luha sa kakahingi ng tulong? Tanong ni Martha. Ang kanyang tinig ay puno ng hinanakit na hindi niya kayang itago. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Kang. Ang kanyang dibdib ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Huminga ng malalim si Martha at inayos ang kanyang salamin. Hinding-hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Habang ang ibang pasyente ay may mga pamilyang nakasuporta, ang babaeng iyon ay mag-isa. Lumuhod siya rito, mismo sa harap ng counter na ito, hinalikan ang aking mga kamay at nagmakaawa na
Huwag munang tanggalin ang oxygen ng kanyang ama. Sabi niya, parating na ang pera. Sabi niya, may tutulong sa kanya. Huminto ang nurse at tumitig ng diretso sa mga mata ni Kang. Pero walang dumating. Wala ni isang tao ang sumulpot para hawakan ang kamay niya habang nilalabanan niya ang pinakamabigat na gabi ng kanyang buhay. Ang mga salita ng nurse ay tila mga matatalim na karayom na isa-isang tumutusok sa puso ni Kang. Ang imahe ni Lin na nakaluhod sa malamig na semento, mag-isa at wasak, ay tila isang pelikulang biglang nag-play sa kanyang isipan. Pero ang operasyon? Paano niya nabayaran ang operasyon kung wala siyang pera? Iyon ang himala. Sagot ni Martha habang dahan-dahang inilalabas ang isang lumang folder. Sa huling sandali, may isang hindi kilalang tao ang nag-deposit ng pera. Ngunit bago yon, nakita ko siyang lumabas ng ospital na may mga pasa sa braso at mukhang pagod na pagod. May mga balita pa rito noon na nagbenta siya ng kanyang mga alahas at kung ano-ano pa para lang makalikom ng sapat na halaga. Ang batang yon, itinaya niya ang lahat. Bago pa makapagtanong muli si Kang, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Ang pangalan ni Elena ay kuminang sa screen, tila isang babala. Darling, nasaan ka? Bakit hindi ka pa bumabalik sa opisina? May meeting tayo sa mga investors, remember? Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga bagay na wala namang kwenta. Ang boses ni Elena sa kabilang linya ay puno ng tamis, ngunit may halong pagkontrol. May inaasikaso lang ako, Elena. Mauna ka na sa meeting. Sagot ni Kang bago mabilis na ibinaba ang telepono. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa folder na hawak ni Martha. Sa loob nito, nakita niya ang isang kopya ng resibo ng ospital. Ang halaga ay sapat na sapat para sa operasyon, ngunit ang pangalan ng nagbayad ay hindi si Lin. Ang nakasulat ay anonymong donasyon. Samantala, sa masukal at masikip na eskinita ng San Jose, pasanilin ang bigat ng mundo. Ang bawat hakbang niya sa putikan ay tila isang pakikipaglaban. Hawak niya ang dalawang malalaking timba ng tubig. Ang mga bisig niya ay nanginginig sa bigat at ang kanyang balikat ay tila kakalas na sa pagod. Ito ang kanyang buhay tuwing hapon, ang mag-igib ng tubig para sa kanilang karinderya dahil madalas ay walang tulo ang gripo sa kanilang lugar. Mula sa malayo, sa loob ng kanyang sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada, lihim na nakamasid si Kang. Ang kanyang puso ay nadudurog habang nakikita ang babaeng dati ay pinagsisilbihan ng mga katulong sa kanyang mansyon. Ngayon ay namamaluktot sa bigat ng trabaho. Nakita niya ang pagtulo ng pawis mula sa mukha ni Lin. Ang paraan ng paghinga nito na tila ba bawat hangin ay isang nakakapagod na tungkulin. Ang golden moment na ito, ang imahe ng isang inang nagpapakasakit para sa kanyang anak, ay tila nagbuwag sa huling pader ng kanyang pag-aalinlangan. Biglang huminto ang isang matabang babae sa harap ni Lin, si Aling Rosa, ang may-ari ng pinapaupahan nilang kwarto. Lin, 3 linggo ka na namang huli sa renta. Kung hindi ka makakapagbayad bukas, ilabas mo na ang mga gamit mo at ang anak mong paslit. Hindi ito charity institution. Ang sigaw ni Aling Rosa ay narinig hanggang sa kinaroroonan ni Kang. Yumuko si Lin. Ang kanyang mga kamay ay lalong humigpit sa hawakan ng timba. Pasensya na po, Aling Rosa. Nagkasakit po kasi si Maya at ibinili ko ng gamot. Bukas na bukas po, maghapon akong maglalako ng kakanin para makabuo ng pambayad. Ayoko ng drama. Bukas, Lin. Kung hindi, sa kalsada kayo matutulog. Pagkatapos magbitiw ng masasakit na salita, ay umalis si Aling Rosa, napadabog. Naiwang nakatayo si Lin sa gitna ng eskinita. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nanginig, isang senyales ng tahimik na pag-iyak na pilit niyang pinipigilan, ngunit agad din siyang nagpunas ng mukha at muling binuhat ang mga timba. Kailangan niyang magpakatatag para kay Maya. Sa loob ng sasakyan,
Hindi na mapigilan ni Kang ang kanyang sarili. Gusto niyang bumaba. Gusto niyang yakapin si Lynn at sabihing, tapos na ang hirap. Ngunit alam niyang wala siyang karapatan. Ang kanyang presensya ay lason lamang sa buhay ni Lynn. Habang papaalis ang sasakyan ni Kang, isang detalye sa folder ng ospital ang muling pumasok sa kanyang isipan. Sa likod ng resibo ng ospital, may isang sulat kamay na note na hindi niya agad napansin kanina. Isang pangalan ang nakasulat doon, isang pangalang matagal nang hindi naririnig ni Kang, isang pangalang nag-uugnay sa nakaraan ni Elena at sa aksidenteng naganap 3 taon na ang nakalilipas. Bakit narito ang pangalan ng dati mong driver, Elena? Bulong ni Kang sa sarili, habang ang lamig ng hinala ay lalong tumitindi. Ang misteryo ay lalong lumalalim. Sino nga ba ang lihim na tumutulong kay Lynn sa loob ng 3 taon nang hindi nito nalalaman? At bakit ang pangalan ng tauhan ni Elena, ang nakasulat sa resibong dapat ay magpapatunay ng kasalanan ni Lynn? Isang gabi ng pagtuklas ang naghihintay, ngunit sa dilim ng eskinita, isang panganib ang dahan-dahang lumalapit sa maliit na si Maya na naglalaro sa tapat ng kanilang pinto. Nagawa ko lang po iyon dahil tinakot ako ni Ma'am Elena. Binantaan niya ang buhay ng pamilya ko kung hindi ko ililipat ang pera sa pekeng account sa pangalan ni Ma'am Lynn. Ang mga salitang iyon mula kay Ginoong Santos, ang dating punong akontante ng kumpanya, ay tila isang malakas na pasabog na nagwasak sa huling kuta ng pagkatao ni Kang. Nakaupo si Kang sa kanyang madilim na opisina. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa lamp na nakatutok sa mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang kamalian. Ang 2 bilyong piso na naging mitya ng pagpapalayas niya kay Lynn ay hindi kailanman hinawakan ng kanyang asawa. Lahat ay isang masining na palabas na idinirihin ni Elena, ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa loob ng 3 taon habang ang totoong biktima ay nagdurusa sa dumi at gutom. Naramdaman ni Kang ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay matatag sa paghawak ng kapangyarihan, ngayon ay nanginginig ng hindi kontrolado. Ang bawat pahina ng ulat ng kanyang pribadong investigador ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang budhi. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay ang ulat medikal mula sa isang tagong klinika 3 taon na ang nakalilipas. Isang dokumento ang nagpapakita na si Lynn ay sumailalim sa isang mapanganib na operasyon upang magbenta ng isang bahagi ng kanyang atay para lamang mabayaran ang natitirang balanse sa ospital ng kanyang ama. Ibinenta niya ang sarili niyang katawan para lang mailigtas ang tatay niya habang ako ay nagpapakasasa sa luho kasama ang demonyong sumira sa kanya. Ang bulong ni Kang ay halos hindi lumabas sa kanyang mga labi. Ang sakit sa kanyang dibdib ay tila isang malaking tipak ng yelo na hindi matunaw-tunaw. Isang matinding sikip na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila bumibigkas ng pangalan ni Lynn. Bawat pintig ay isang paalala ng kanyang kawalang hiyaan. Hindi na nag-isip pa si Kang. Mabilis siyang lumabas ng opisina, hindi pinansin ang mga tawag ng kanyang sekretarya o ang pagtataka ng mga empleyadong nakakakita sa kanyang magulong anyo. Pinaharurot niya ang kanyang sasakyan patungo sa San Jose District. Ang marangyang sasakyan ay tila isang malaking insulto sa bawat eskinita na kanyang nadadaanan. Habang papalapit siya sa barong-barong ni Lynn, ang amoy ng kanal at basurahan ay tila sumasakal sa kanya. Isang sampal ng realidad na ito ang mundong ibinigay niya sa babaeng nangako siyang proprotektahan sa harap ng dambana. Huminto ang sasakyan sa tapat ng maliit at tagping-tagping pintuan ng silid ni Lynn. Ang ulan ay dahan-dahang pumapatak, tila nakikiramay sa bigat ng atmosfera. Bumaba si Kang, ang kanyang mamahaling sapatos ay agad na lumubog sa putik, ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa pintuan na tila ba doon nakasalalay ang kanyang kaligtasan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng pintuan.
Ang putik ay dumikit sa kanyang pantalon. Ang lamig ng lupa ay nanunuot sa kanyang mga tuhod. Ngunit mas matindi ang lamig na nararamdaman niya sa loob ng kanyang puso. Lynn, Lynn, patawarin mo ako. Ang kanyang boses ay basag. Humahalo sa tunog ng patak ng ulan sa mga bubong na yero. Bumukas ang pinto. Lumabas si Lynn na may hawak na kandila dahil wala silang kuryente sa gabing iyon. Ang liwanag ng apoy ay tumama sa kanyang pagod na mukha. Nagpapakita ng mga linya ng dusa na siya mismo ang gumuhit. Tumingin si Lynn sa ibaba. Sa lalaking dating tiningala niya bilang kanyang mundo, na ngayon ay nakaluhod sa putikan sa kanyang harapan. Walang galit sa mga mata ni Lynn, tanging isang malalim at nakabibingig na pagkapagod. Bakit ka narito, Kang? Hindi ba't sinabi ko nang huwag mo na kaming gambalin? Ang boses ni Lynn ay kasing lamig ng gabi, walang bakas ng pagkabigla sa pagluhod ng dating asawa. Alam ko na ang lahat, Lynn. Ang pera, ang ginawa ni Elena, at ang operasyon mo. Lynn, bakit hindi mo sinabi? Bakit mo hinayaang magmukha kang masama sa paningin ko habang ikaw ang nagsasakripisyo ng lahat? Ang mga luha ni Kang ay malayang dumadaloy na ngayon. Humahalo sa dumi sa kanyang pisngi. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lynn. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay. Ang lumang singsing na pangkasal na itinatago niya sa loob ng 3 taon. Hindi ito ginto. Isa lamang itong simpleng pilak na binili nila noong nagsisimula pa lamang sila. Sinubukan kong sabihin, Kang. Noong gabing iyon, lumuhod din ako sa harap mo. Hinawakan ko ang paa mo at nagmakaawa na pakinggan mo ako. Pero anong ginawa mo? Sinipa mo ako palayo dahil mas naniwala ka sa mga litratong gawa-gawa kaysa sa puso ng asawa mo. Dahan-dahang ibinitaw ni Lynn ang singsing. Ang tunog ng pagtama ng metal sa semento ay tila isang hudyat ng pinal na pagtatapos. Ang singsing ay gumulong sa putik, nawalan ng ningning at tuluyang nabaon sa dumi. Ang singsing na ito, ang huling alaala ng babaeng nagmahal sa iyo ng buong buo. Pero ang babaeng iyon ay namatay na kasabay ng mga pangarap niya sa mansyon mo. Lynn, parang awa mo na. Bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi. Si Maya, kailangan niya ng ama. Maibibigay ko sa inyo ang lahat ng buhay na nararapat para sa inyo. Pagsamo ni Kang habang sinusubukang hawakan ang kamay ni Lynn. Binawi ni Lynn ang kanyang kamay ng may pandidiri. Ang kailangan ni Maya ay isang ina na hindi susuko at iyon ay nagagawa ko na nang wala ka. Ang pera mo, Kang, ay hindi kayang ibalik ang piraso ng aking atay na nawala. O ang mga gabi na umiiyak si Maya dahil sa gutom habang ikaw ay kasama si Elena. Ang patawad ay hindi isang bagay na makukuha mo dahil lang nakaluhod ka sa putik. Isinara ni Lynn ang pinto. Iniwan si Kang na mag-isa sa dilim at ulan. Ang tunog ng pagkakandado ng pinto ay tila isang pader na hindi na kailanman matitibag. Napasandal si Kang sa dingding na yero. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa putik. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig niya ay ang kanyang sariling hikbi at ang malupit na tanong na bumabalot sa kanyang isipan. Paano ako hihingi ng liwanag kung ako mismo ang nagdilim sa araw ng aking buhay? May natitira pa bang puwang para sa isang taong ang tangan ay puro pagsisisi? Sa harap ng pusong tumigas dahil sa labis na sakit, sa loob ng silid, niyakap ni Lynn si Maya ng mahigpit habang ang bata ay mahimbing na natutulog. Ngunit sa likod ng kanyang katatagan, isang lihim ang patuloy na nagpapabigat sa kanyang kalooban. Nasaan nga ba ang kanyang ama? Bakit sa bawat pagkakataon na tinatanong ni Kang ang tungkol sa matanda, ay tila may takot na kumikislap sa mga mata ni Lynn? Isang mas malalim na lihim ang nakabaon sa nakaraan, isang lihim na maaaring maging dahilan upang hinding-hindi na muling magtagpo ang kanilang mga landas. Kung hindi mapapasa akin ang lahat, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa iyo, Lynn.
Dudurugin kita hanggang sa magmakaawa kang tapusin ko na ang hininga mo. Ang tinig ni Elena sa loob ng kanyang marangyang opisina ay tila isang kumpas ng kamatayan. Ang kanyang mga kuko na kulay pula ay mabilis na dumaan sa mukha ni Kang sa isang litrato. Tila ba gusto niyang itusok ang mga ito sa mga mata ng lalaki. Ang balita na nakaluhod si Kang sa putikan sa harap ni Lin ay kumalat na parang lason sa kanyang sistema. Para kay Elena, ang pag-ibig ay isang laro ng kapangyarihan at hindi siya papayag na matalo ng isang babaeng itinuring na niyang basura. 3 taon na ang nakalilipas. Sa labas, ang sikat ng araw sa San Jose District ay tila mapanlinlang. Sa loob ng maliit na karinderya, sinusubukan ni Lin na ibalik ang normal na daloy ng kanyang buhay matapos ang eksena kagabi. May isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan si Maya na masayang nagkukulay sa isang pirasong papel sa sulok. Ito ang kanyang golden moment, ang makitang ligtas at masaya ang kanyang anak sa kabila ng lahat ng bagyo. Ang bawat hagod ng krayola ni Maya ay tila isang pangako na magiging maayos din ang lahat, na ang sakit na dulot ni Kang ay malalampasan din nila. Ngunit ang katahimikan ay biglang bumasag nang huminto ang isang lumang van sa tapat ng karinderya. 3 lalaking may mga takip sa muka at hawak na mga pamalong gawa sa bakal ang mabilis na bumaba. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa kahoy na pintuan ay tila isang kulog na nagpayanig sa buong paligid. Hindi ito aksidente. Ito ay isang planadong pagsira sa tanging kabuhayan ni Lin. Inay! Ang tili ni Maya ay tila isang kutsilyong humiwa sa puso ni Lin. Mabilis na dinaluhong ni Lin ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit, pilit na itinatago sa ilalim ng lamesa. Huwag kang titingin, Maya. Ipikit mo ang mga mata mo, anak. Ang sigaw ni Lin ay halos malunod sa tunog ng pagkabasag ng mga plato at baso. Ang mga kalderong naglalaman ng kanyang mga paninda ay isa-isang itinumba. Ang mainit na sabaw ay kumalat sa sahig, humahalo sa alikabok at dumi. Ang bawat paghampas ng mga lalaki sa kanyang mga kagamitan ay tila paghampas din sa kanyang sariling katawan. Ang bawat piraso ng kahoy na nawawasak ay tila ang kanyang mga pangarap na muling dinudurog. Sino ang nag-utos sa inyo? Parang awa nyo na. Huwag ang karinderya ko. Ang pagsamo ni Lin ay sinalubong lamang ng isang malakas na tulak mula sa isa sa mga lalaki. Tumalsik si Lin sa sahig. Ang kanyang braso ay tumama sa matulis na bahagi ng isang sirang silya, ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ni Maya. Sa gitna ng kaguluhan, ang usok mula sa natumbang kalan ay nagsimulang bumalot sa loob ng maliit na silid. Ang hininga ni Lin ay naging mabigat. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa takot at panik. Nakita niya ang isa sa mga lalaki na kinuha ang bag na naglalaman ng kanyang kinita sa buong linggo, ang perang nakalaan para sa gamot ni Maya at sa kanilang renta. Tama na, kunin niyo na ang lahat. Huwag niyo lang kaming saktan. Sigaw ni Lin habang pilit na gumagapang patungo sa kinaroroonan ni Maya. Ngunit sa isang kisap mata, ang lahat ay lalong naging malala. Ang isa sa mga lalaki ay hinablot si Maya mula sa ilalim ng lamesa. Ang bata ay nagpupumiglas. Ang kanyang maliliit na boses ay humihingi ng tulong na tila babawat sigaw ay isang piraso ng kaluluwa ni Lin na nawawala. Bitawan niyo ang anak ko, Maya! Maya! Binuos ni Lin ang lahat ng kanyang lakas upang habulin ang lalaki. Ngunit isang malakas na hampas sa kanyang likuran ang nagpabagsak sa kanya muli. Ang kanyang mukha ay nabaon sa sahig na basang-basa ng sabaw at putik. Ang kanyang paningin ay dahan-dahang nagdilim habang naririnig ang tunog ng mabilis na pag-alis ng van. Maya! Ang bulong ni Lin ay halos hindi na lumabas. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa semento, tila ba sinusubukang pigilan ng mundo sa pag-ikot. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakamamatay kaysa sa ingay ng pagsira.
Ang karinderya na dati ay puno ng buhay, ngayon ay isa na lamang libingan ng mga alaala at nasirang kagamitan. Nasaan ang kanyang anak? Sino ang kumuha kay Maya? At bakit sa bawat pagkakataon na sinusubukan ni Lynn na bumangon, ay tila may isang kamay na laging humihila sa kanya pabalik sa impyerno? Sa kabilang panig ng lungsod, habang pinagmamasdan ni Elena ang kanyang sarili sa salamin, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niyang ang pagkawala ng bata ay ang pinakamabigat na parusa para kay Lynn at ang pinakamabisang paraan para bumalik si Kang sa kanyang mga bisig. Ngunit hindi niya alam na ang apoy na kanyang sinindihan ay maaaring siyang tumupok din sa kanya sa huli. Ang tanong na umaalingaw-ngaw sa hangin, hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina para mahanap ang kanyang anak? At kailan darating ang hustisya sa isang mundong pinatatakbo ng pera at kasinungalingan? Ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa San Jose at sa gitna ng wasak na karinderya, isang ina ang dahan-dahang bumabangon. Ang kanyang mga mata ay wala ng luha. Tanging isang nag-aapoy na determinasyon ang natitira. Maya, ibalik niyo ang anak ko, parang ang awa niyo na. Ang bawat sigaw ni Lynn ay tila isang punyal na humihiwa sa katahimikan ng San Jose. Nakadapa siya sa putikan, ang kanyang mga kuko ay binaon sa malambot na lupa, habang pilit na inaabot ang van na mabilis na lumalayo. Ang usok mula sa sasakyan ay humalo sa alikabok. Tila isang madilim na tabing na naghihiwalay sa kanya sa kanyang kaisa-isang hininga. Ang bawat paghinga ni Lynn ay puno ng pagsisisi. Bakit hindi niya nahawakan ng mas mahigpit ang anak? Bakit kailangang ang isang batang walang malay ang magbayad para sa mga kasalanan ng matatanda? Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang mabilis na pagpreno ng sasakyan ang umaling-awngaw sa kalsada. Isang marangyang itim na kotse ang huminto sa kanyang tapat. Ang mga gulong nito ay nagwisik ng putik sa kanyang suot. Bumukas ang pinto at lumabas si Kang. Ang kanyang mukha ay puno ng takot na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Nakita niya ang wasak na karinderya at ang duguang braso ni Lynn. Lynn! Nasaan si Maya? Ano ang nangyari? Ang boses ni Kang ay nanginginig. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Kinuha nila siya, Kang. Ang mga lalaki. Kinuha nila ang anak ko. Ang hikbi ni Lynn ay naging isang malakas na hagulgol habang itinuturo ang direksyong tinahak ng van. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Kang. Binuhat niya si Lynn at isinakay sa loob ng sasakyan. Huwag kang mag-alala, Lynn. Hahanapin natin siya. Hinding-hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa anak natin. Ang salitang anak natin ay lumabas sa kanyang mga labi nang may paninindigan na tila ba yun ang tanging misyon niya sa mundo. Mabilis na pinaharurot ni Kang ang sasakyan. Binabagtas ang makikipot na eskinita hanggang sa muling makita ang van sa dulo ng kalsada. Ang bawat pag-ikot ng manibela ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Sa loob ng sasakyan, ang panalangin ni Lynn ay hindi natatapos. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom habang nakatitig sa likuran ng van. Nasukol ni Kang ang van sa isang bakanteng lote sa gilid ng riles ng tren. Mabilis siyang bumaba bago pa man tuluyang huminto ang sasakyan. 3 lalaki ang lumabas mula sa van. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagbabanta habang hawak ang mga matatalim na bagay at bakal. Ngunit si Kang, ang lalaking dati ay tanging panulat at kontrata lang ang hinahawakan, ay tila naging isang leon na handang pumatay para sa kanyang pamilya. Ibigay niyo ang bata. Ngayon din. Ang sigaw ni Kang ay umaling-awngaw sa buong lote. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Isang lalaki ang sumugod kay Kang na may hawak na bakal. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa balikat ni Kang ay sapat na upang mapadaing siya sa sakit, ngunit hindi siya natinag. Sa halip, ginamit niya ang kanyang buong bigat upang itulak ang lalaki sa pader. Sa bawat suntok na binitawan ni Kang,
Naroon ang lahat ng kanyang hoyhan, ang bawat taon na nawala sa kanya, ang bawat hirap na dinanas ni Lynn. Habang abala ang dalawang lalaki kay Kang, nakita ni Lynn ang pagkakataon na buksan ang pintuan ng van. Doon niya nakita si Maya na nakagapos ang mga kamay at may busal sa bibig. "Maya, anak ko," ang sigaw ni Lynn habang mabilis na tinatanggal ang mga tali. Ngunit ang pangatlong lalaki ay nakita ang ginagawa ni Lynn. Itinaas nito ang isang kahoy na may mga pako at akmang ihahampas sa likuran ni Lynn habang yakap nito ang anak. "Lynn, ilag!" ang sigaw ni Kang. Sa isang iglap, tumalon si Kang at hinarang ang kanyang sariling katawan. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa kanyang likod at ulo ay tila isang malakas na basag na maririnig sa katahimikan. Napaluhod si Kang. Ang dugo ay dahan-dahang gumulong mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng sakit, nagawa pa rin niyang sipain ang lalaki palayo hanggang sa magpasyang tumakas ang mga ito dahil sa papalapit na sirena ng barangay. Natahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Lynn at ang mahinang iyak ni Maya. Dahan-dahang bumagsak ang katawan ni Kang sa lupa. Ang kanyang mukha ay nakaharap sa langit. "Kang! Kang, gumising ka!" Ang sigaw ni Lynn habang mabilis na lumalapit sa dugo ang katawan ng dating asawa. Inilagay niya ang ulo ni Kang sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa mukha ng lalaki. Dahan-dahang idinilat ni Kang ang kanyang mga mata. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang makita niyang ligtas na yakap ni Lynn si Maya. "Ligtas ba? Ang anak ko?" Ang bulong niya. Ang kanyang tinig ay tila isang kandilang malapit ng mapundi. "Oo, Kang. Ligtas siya. Ligtas kami. Huwag kang pipikit. Parang awa mo na." Ang pagsamo ni Lynn, ang kanyang galit ay tila natunaw sa gitna ng duguang sakripisyo ng lalaki. Dahil sa takot na muling balikan ng mga tauhan ni Elena at sa kawalan ng tiwala sa mga taong nasa paligid, hindi dinala ni Lynn si Kang sa ospital agad. Natatakot siya sa kapangyarihan ni Elena doon. Sa halip, sa tulong ng ilang kapitbahay, dinala nila ang nanghihinang si Kang sa kanyang maliit na barong-barong. Ito ang golden moment. Isang sandali ng kakaibang katahimikan. Sa loob ng makipot at mainit na silid ni Lynn, dahan-dahan niyang pinunasan ang dugo sa mukha ni Kang gamit ang isang basang bimpo. Ang bawat haplos ni Lynn ay puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot siyang mabasag ang lalaking dati ay itinuring niyang bato. Si Maya naman ay nakaupo sa tabi nila, mahigpit na hawak ang kamay ni Kang habang ang bata ay tahimik na umiiyak. "Salamat, dahil hindi mo kami iniwan." Ang bulong ni Lynn habang itinatali ang benda sa ulo ni Kang. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, ang kanilang mga balat ay muling nagtagpo nang walang kasamang puot. Ang init ng katawan ni Kang ay tila nagpapaalala kay Lynn na sa kabila ng lahat ng sakit, ang lalaking ito ay ama pa rin ng kanyang anak. Ngunit ang kapayapaan ay tila isang mabilis na panaginip lamang. Sa labas ng barong-barong, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Hindi ito ang sasakyan ni Kang. Isang babaeng may suot na mamahaling takong ang bumaba at tumitig sa marupok na pintuan ni Lynn. "So, dito mo pala dinala ang asawa ko, Lynn. Mukhang hindi ka pa rin kontento sa pagnanakaw ng pera. Pati ang lalaking pagmamay-ari ko na ay gusto mong bawiin." Ang boses ni Elena ay umalingaw-ngaw mula sa labas, puno ng lason at panibagong banta. Napatingin si Lynn sa pintuan. Pagkatapos ay sa nanghihinang si Kang. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang pinakamalaking bagyo ay kasisimula pa lamang. Paano proprotektahan ni Lynn ang kanyang pamilya kung ang kaaway ay nasa mismong tapat na ng kanilang pintuan? At kakayanin ba ni Kang na tumayo muli upang harapin ang demonyong siya mismo ang nagpasok sa kanilang buhay? Huwag mong dungisan ng marumi mong presensya ang tanging lugar na itinuturing kong tahanan.
Elena. Hindi ka welcome rito. Ang tinig ni Lynn ay mahinahon ngunit may talim, na tila ba bawat salita ay isang babala. Nakatayo siya sa harap ng marupok na pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang hinaharangan ang pagpasok ni Elena. Sa likuran niya, sa ibabaw ng isang manipis na banig, nakahiga ang nanghihinang si Kang. Ang ulo nito ay nakapatong sa isang lumang unan na tinahian ni Lynn ng mga tagpi. Ang kaibahan ng sitwasyon ay tila isang malupit na biro. Ang makapangyarihang CEO na si Kang ay naghahanap ng kalinga sa isang barong-barong, habang ang babaeng nagsabing mahal siya ay nakatayo sa labas na puno ng pandidiri. Pumasok si Elena nang walang pahintulot. Ang tunog ng pagtama ng kanyang matulis na takong sa hindi pantay na semento ng sahig ay tila isang serye ng maliliit na pagsabog sa loob ng silid. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid ng may matinding panguuyam. Ang amoy ng katol at basang kahoy ay tila sumasakal sa kanya, ngunit mas masakit sa kanyang paningin ang makita ang asawa na maingat na inaalagaan ng babaeng itinapon na niya sa limot. Tingnan mo nga naman ang naging kapalaran mo, Kang. Mula sa mansyon, dinala ka ng babaeng ito sa kulungan ng mga daga. Wika ni Elena habang dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan ni Kang. Darling, bumangon ka na riyan. Pinapahiya mo ang sarili mo sa harap ng mga taong walang kwenta. May mga doktor tayong bayad sa pinakamahal na ospital. Hindi mo kailangan ng mga basang-basahan ni Lynn. Dahan-dahang idinilat ni Kang ang kanyang mga mata. Ang bawat paggalaw ng kanyang talukap ay tila may kasamang matinding hapdi. Ngunit mas matindi ang hapdi nang makita niya ang mukha ni Elena. Ang taong walang kwentang sinasabi mo, siya ang nagligtas sa buhay ko, habang ang mga tauhan mo ang pilit na pumapatay sa akin. Ang boses ni Kang ay paos, ngunit puno ng bigat. Ano bang pinagsasabi mo? Natuluyan na yata ang pag-iisip mo dahil sa tama sa ulo. Ang gaslighting ni Elena ay mabilis na lumabas. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng pagkabalisa. Iniligtas ka niya? Kang, baka nakakalimutan mo kung sinong nagnakaw sa kumpanya natin? Baka nakakalimutan mo kung paano kanya iniwan sa gitna ng kahihiyahiyan. 3 taon na ang nakalilipas. Humakbang si Lynn patungo sa gitna. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang bumbilya. 3 taon, Elena. 3 taon akong nanahimik. Nanahimik ako kahit na alam kong ikaw ang naglipat ng pera. Nanahimik ako dahil ang mahalaga sa akin ay ang buhay ng tatay ko. Pero sapat na ang 3 taon ng pagtitiis. Kinuha ni Lynn ang isang maliit na kahon mula sa ilalim ng kanyang higaan. Inilabas niya ang mga lumang notebook na naglalaman ng bawat sentimo na ginastos niya, bawat oras na nagtrabaho siya bilang labandera, basurera at katulong. Ito ang record ng buhay ko, Kang. Noong mga gabing sinasabi ni Elena na nagpapakasasa ako sa pera mo, narito ako, binibilang ang bawat barya para pambili ng gatas ni Maya. Habang sinasabi niya na may kalaguyo ako, narito ako, kinakausap ang pader dahil sa lungkot at pangungulila sa asawang naging bulag at bingi. Naramdaman ni Kang ang isang matinding pagsisisi na tila ba bumabara sa kanyang lalamunan. Ang bawat pahina ng notebook na ipinakita ni Lynn ay tila isang dokumento ng kanyang sariling kalupitan. Nakita niya ang mga petsa, mga gabi ng Pasko, mga kaarawan, kung saan si Lynn ay nagtrabaho ng magdamag habang siya ay nagdiriwang kasama si Elena. Golden moment ang sandaling lumapit ang maliit na si Maya kay Kang. Ang bata ay may hawak na isang basong tubig at isang maliit na piraso ng biskwit, ang huling biskwit na itinago niya para sa kanyang sarili. Tito, kain po kayo. Sabi ni Inay, kapag kumain po kayo, mawawala ang sakit ng sugat nyo. Ang bulong ng bata ay tila isang anghel na nabumababa sa gitna ng impyerno. Napahikbi si Kang habang tinatanggap ang biskwit. Ang yaman na mayroon siya
ay walang halaga kumpara sa sakripisyo ng kanyang anak. Tumingin siya kay Elena nang may matinding galit. Umalis ka na rito, Elena. Huwag mo nang subukang gumawa pa ng kwento. Alam ko na ang totoo. Alam ko na ang lahat ng dumi na itinago mo sa loob ng 3 taon. Ngunit hindi sumuko si Elena. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at kahihiyan. Akala mo ba ay mananalo ka, Lynn? Kahit pa bumalik sa iyo si Kang, tandaan mo, ang tatay mo ay nasa kamay ko pa rin. Isang tawag ko lang sa ospital kung saan siya nakatago. At sisiguraduhin kong hindi na siya aabutan ng bukas. Napatigil ang lahat. Ang pangalan ng kanyang ama ay tila isang hudyat ng panibagong panganib para kay Lynn. Anong ibig mong sabihin? Nasaan ang tatay ko? Ang sigaw ni Lynn ay puno ng takot. Sa isang sulok ng silid, dahan-dahang bumukas ang isang kurtina na naghihiwalay sa isang maliit na espasyo. Isang matandang lalaki na nakaupo sa isang lumang silya ang dahan-dahang lumabas. Ang kanyang mga mata ay blangko, ang kanyang katawan ay payat na payat, at tila hindi niya naririnig ang kaguluhan sa paligid. Tatay? Ang bulong ni Lynn ay puno ng sakit. Dito na ilantad ang pinakamalaking lihim. Ang ama ni Lynn ay hindi namatay, ngunit siya ay nawala sa katinuan dahil sa matinding trauma. 3 taon na ang nakalilipas. Si Elena, sa likod ng lahat, ang siyang lihim na humahawak sa matanda upang maging panakot kay Lynn kung sakali mang magbalak itong bumalik kay Kang. Ngunit ang matanda, sa gitna ng kanyang kawalan ng malay, ay biglang tumitig kay Kang. Isang kislap ng galit ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ikaw ang kumuha sa anak ko. Traidor! Ang sigaw ng matanda ay bumasag sa katahimikan bago ito biglang humawak sa kanyang dibdib at nawala ng hininga. Tatay! Tatay! Gumising kayo! Ang gulyaw ni Lynn habang mabilis na lumalapit sa kanyang ama. Ang tibok ng puso ng matanda ay dahan-dahang humina at ang tanging naririnig ay ang mabilis na pag-alis ng sasakyan ni Elena na tila ba ang kanyang misyon na sirain ang huling piraso ng kaligayahan ni Lynn ay nagtagumpay na. Mamamatay ba ang ama ni Lynn bago pa nito marinig ang hiling na patawad ni Kang? At ano ang gagawin ni Kang ngayong alam na niyang ang buhay ng kanyang biyanan ay nasa bingit ng kamatayan dahil sa kanyang sariling kapabayaan? Ang gabi ay lalong lumalim at ang hininga ng matanda ay tila isang manipis na sinulid na anumang oras ay maaaring maputol. Huwag kang umarte na parang ikaw ang biktima rito, Kang. Tandaan mo, ikaw ang pumirma sa lahat ng dokumento. Ikaw ang nagtapon sa kanya sa kalsada. Ako, tinulungan lang kitang makita ang katotohanang ayaw mong tanggapin. Ang boses ni Elena sa kabilang linya ng telepono ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa sistema ni Kang. Sa loob ng isang maliit at madilim na pasilyo ng klinika, nakatayo si Kang habang ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig at bakbak na pader. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang latigo na humahagupit sa kanyang budhi. Isang malupit na paalala na siya ang naging kasabwat sa sarili niyang trahedya. Habang naririnig niya ang marangyang musika sa background ni Elena, marahil ay nasa isang mamahaling restaurant ito, ang tanging naririnig naman ni Kang sa kanyang paligid ay ang mahinang tunog ng makinang sumusuporta sa paghinga ng kanyang biyenan. Naramdaman ni Kang ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Tapos na ang laro mo, Elena. Lahat ng dumi na itinago mo, isa-isa kong huhukayin. Sisiguraduhin kong sa huli, ang tanging matitira sa'yo ay ang pangalan mong kasing dumi ng basurang itinapon mo kay Lynn. Ibinaba ni Kang ang telepono nang hindi hinihintay ang sagot ng babae. Ang bawat hininga niya ay puno ng determinasyon. Naglakad siya pabalik sa silid kung saan nakahiga ang ama ni Lynn. Ang liwanag sa loob ay manipis lamang, nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding. Nakita niya si Lynn na nakaupo sa tabi ng higaan, ang kanyang ulo ay nakasandal sa kamay ng kanyang ama.
Sa gitna ng kapaguran, ang mukha ni Lynn ay tila isang imahe ng walang hanggang pasensya. Ang bawat dahan-dahang pagtaas at pagbaba ng dibdib ng matanda ay tila isang marupok na panalangin na pilit na pinanghahawakan ni Lynn. Dahan-dahang lumapit si Kang at tumayo sa likuran ni Lynn. Gusto niya itong hawakan. Gusto niyang sabihing narito na siya. Ngunit ang bawat hakbang niya ay tila pinipigilan ng isang hindi nakikitang bigat. Ang bawat alaala ng kanyang pagiging malupit ay tila isang pader na naghihiwalay sa kanila. Lynn, kailangan mong magpahinga. Kanina ka pa rito. Ako na muna ang magbabantay kay tatay. Ang bulong ni Kang ay puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot siyang mabasag ang katahimikan ng silid. Hindi lumingon si Lynn. Ang kanyang boses ay malamig at tuyo. Tila ba naubos na ang lahat ng luha sa kanyang katawan. Ang tatay ko ay narito sa kalagayang ito dahil sa mga taong pinagkatiwalaan mo, Kang. Ang bawat sugat sa katawan niya, ang bawat takot sa mga mata niya. Ikaw ang dahilan kung bakit iyon nangyari. Huwag mo siyang tawaging tatay. Wala kang karapatan. Napaatras si Kang. Ang bawat salita ni Lynn ay tila isang sampal na mas masakit pa sa kahit anong pisikal na hampas. Ngunit sa halip na sumuko, lumabas siya ng silid at tinawagan si Mark, ang tanging tauhan sa kumpanya na nanatiling tapat sa kanya sa kabila ng impluwensya ni Elena. Mark, kailangan ko ang lahat ng records ng dating driver ni Elena at hanapin mo ang nurse na kinuha niya para bantayan ang tatay ni Lynn sa tagong pasilidad na yon. Huwag kang titigil hanggat hindi mo nahahanap ang butas sa bawat piraso ng kasinungalingan niya. Sa gitna ng gabi, isang golden moment ang naganap na hindi inaasahan ni Kang. Bumalik siya sa wasak na karinderya ni Lynn upang kumuha ng ilang gamit para kay Maya na natutulog sa loob ng klinika. Sa gitna ng kalat, ang mga basag na plato, ang mga natumbang upuan, nakita niya ang isang maliit na sapatos ni Maya na natabunan ng alikabok. Dahan-dahan niyang pinulot ito at pinunasan gamit ang kanyang sariling panyo. Sa sandaling iyon, ang makapangyarihang CEO ay lumuhod sa sahig at nagsimulang ayusin ang mga natumbang gamit. Binuhat niya ang mabibigat na lamesa, pinulot ang bawat piraso ng basag na kristal at nilinis ang bawat mantsa ng sabaw sa semento. Hindi niya ito ginagawa para sa kumpanya. Ginagawa niya ito dahil gusto niyang makita ni Lynn na handa siyang ayusin ang bawat pirasong winasak niya. Samantala, sa loob ng isang madilim na opisina, si Elena ay tila isang ahas na nasusukol. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang binabasa ang report na nagsasabing nagsisimula nang magtanong-tanong si Kang sa kanyang mga nakaraang tauhan. Alam niyang kapag lumabas ang katotohanan, hindi lang ang yaman niya ang mawawala, kundi maging ang kanyang kalayaan. Hindi ako papayag na matalo ng isang labanderang katulad mo, Lynn. Ang bulong ni Elena sa sarili habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-type sa kanyang cellphone. Gawin niyo na ang plano. Kunin niyo ang bata sa klinika. Siguraduhin niyo na walang makakakita sa inyo. Kapag hawak na natin ang bata, kahit anong ebidensya ang mayroon si Kang, mapipilitan siyang manahimik. Ang bawat segundo ay tila isang mabilis na pagpatak ng orasan patungo sa isang panibagong trahedya. Habang abala si Kang sa paghahanap ng hustisya at habang nakasandal si Lynn sa kama ng kanyang naghihingalong ama, isang anino ang dahan-dahang lumalapit sa silid kung saan mahimbing na natutulog ang maliit na si Maya. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng pinto ay tila isang bulong ng panganib na walang nakaririnig. Mabubunyag ba ni Kang ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat? At anong sakripisyo ang kailangang gawin ni Lynn kapag ang buhay ng kanyang anak ay muling nanganib dahil sa obsesyon ng isang babaeng walang puso? Ang gabi ay puno ng mga lihim at sa bawat kanto ng klinika, ang banta ng paghihiganti
ay tila isang madilim na ulap na handang magpakawala ng isang malakas na bagyo. Piliin mo, Kang, ang lahat ng pinaghirapan mo sa loob ng 10 taon o ang buhay ng batang ito na kailanman ay hindi ka kinilala bilang ama. Isang pirma lang at magiging malaya ka na mula sa dumi ng mundong ito. Ang boses ni Elena ay tila isang malupit na hanging galing sa hukay, malamig at walang pakiramdam, habang nakatayo siya sa gitna ng isang abandonadong silid sa itaas na palapag ng klinika. Hawak niya ang isang panulat na ginto, habang sa likuran niya, ang isang tauhan niya ay mahigpit na hawak ang maliit na si Maya. Ang bata ay hindi makapagsalita dahil sa busal sa bibig. Ang tanging maririnig ay ang mabilis at takot na paghinga nito na tila isang ibong nakakulong sa hawla. Ang bawat patak ng luha ni Maya ay tila isang apoy na tumutupok sa natitirang pasensya ni Kang. Nakatayo si Kang sa tapat ni Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at hoyhan. Sa kanyang harapan, nakalapag ang isang makapal na bundle ng mga dokumento, ang paglilipat ng lahat ng kanyang ari-arian, ang kanyang mga stock sa kumpanya, ang mansyon, at maging ang mga lupain ng kanyang pamilya sa pangalan ni Elena. Ito ang lahat ng kanyang tagumpay na naging dahilan kung bakit siya naging bulag sa pagmamahal ni Lynn. Ang mga papel na ito ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ngunit sa sandaling ito, ang mga ito ay tila mga tuyong dahon lamang na walang halaga sa harap ng kaligtasan ng kanyang anak. Darling, don't be so dramatic. Isang kumpanya lang yan. Marami ka pang pwedeng itayo. Pero ang batang ito, kapag namatay siya rito, hinding-hindi ka na patatawarin ni Lynn. Isipin mo, Kang, ibinibigay ko sa iyo ang pagkakataon na maging bayani sa paningin niya. Hindi ba yan ang gusto mo? Ang ngiti ni Elena ay puno ng kamandag. Ang bawat salita niya ay isang uri ng gaslighting na pilit na binabaluktot ang katinoan ni Kang. Sa pinto ng silid, biglang lumitaw si Lynn. Ang kanyang muka ay maputla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakikita ang kalagayan ni Maya. Maya, Elena, pakawalan mo ang anak ko. Kunin mo na ang lahat. Huwag mo lang siyang saktan. Ang sigaw ni Lynn ay puno ng desperasyon. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig habang pilit na humahakbang patungo sa bata. Ngunit agad siyang hinarang ng isa pang lalaki. Huwag kang lumapit, Lynn. Isang galaw mo lang. Itutuloy ko ang iniutos ni Ma'am Elena. Ang banta ng lalaki habang itinatapat ang isang matalim na bagay sa leeg ng bata. Lynn, huwag kang gumalaw. Ako ang bahala rito. Ang boses ni Kang ay mahinahon, ngunit may lalim ng determinasyon na hindi pa narinig ni Lynn noon. Tiningnan ni Kang si Lynn, isang tingin na humihingi ng tawad sa lahat ng taon na naging makasarili siya. Sa sandaling iyon, ang golden moment ay naganap sa loob ng puso ni Kang. Napagtanto niya na ang lahat ng yaman na ipinaglaban niya, ang lahat ng garbo ng kanyang buhay ay mga walang kwentang bato lamang kumpara sa init ng yakap ni Maya at sa patawad ni Lynn. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng ambisyon, ay ngayon ay tila isang malinis na papel na handang isakripisyo ang lahat para sa pamilya. Dahan-dahang kinuha ni Kang ang panulat. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot na mawalan ng pera, kundi dahil sa bigat ng kanyang mga pagkakamali na ngayon lang niya totoong nararamdaman. Ang pera, Elena, ang kumpanya, saksak mo sa baga mo. Lahat ng yan ay dumilang kumpara sa anak ko. Sa'yo na lahat. Pero tandaan mo, kahit maging pinakamayamang babae ka sa mundo, hinding-hindi mo mabibili ang katahimikan ng budhi mo. Mabilis na pinirmahan ni Kang ang bawat pahina. Ang tunog ng pagkayod ng tinta sa papel ay tila bawat segundo ng kanyang nakaraang buhay na kanyang binubura. Ang bawat pirma ay isang kuko na tinatanggal sa kanyang kapangyarihan, ngunit kasabay nito ay ang paggaan ng kanyang kalooban.
Sa bawat krus ng panulat, tila ba dahan-dahang nabubuwag ang pader na naghihiwalay sa kanya kay Lynn. Tapos na! Pakawalan mo na siya! Ang boses ni Kang ay puno ng awtoridad. Kahit na alam niyang simula sa gabing ito, wala na siyang kahit isang sentimo sa kanyang pangalan. Kinuha ni Elena ang mga dokumento at nagniningning ang mga mata habang binabasa ang kanyang pangalan sa bawat linya. Finally, sa'yo na ang basurang pamilya mo, Kang. Ibinigay ko na sa mga tauhan ko ang huling utos. Pag-alis ko rito, buhay niyo na ang itataya niyo. Ngunit sa gitna ng tagumpay ni Elena, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang dahan-dahang lumalapit si Lynn upang kunin si Maya, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang umalingaw-ngaw mula sa ibaba ng klinika. Ang mukha ni Elena ay biglang napalitan ng hilakbot. Anong ginawa mo, Kang? Hindi lang pirma ang ibinigay ko sa'yo, Elena. Ibinigay ko rin sa mga pulis ang lahat ng ebidensya ng pagnanakaw mo at ang mga record ng ilegal na pagtatago mo sa tatay ni Lynn. Ang bawat dokumentong pinirmahan ko ay may kasamang audio recording ng lahat ng pananakot mo ngayon. Ang boses ni Kang ay malamig. May kasamang matamis na tagumpay ng katarungan. Dahil sa takot, itinulak ng tauhan ni Elena si Maya patungo kay Lynn at mabilis na nagpulasan ang mga ito. Maya, anak ko! Sigaw ni Lynn habang mahigpit na niyayakap ang bata. Ang kanilang mga luha ay humahalo sa pawis sa takot. Ngunit si Elena, sa kanyang desperasyon, ay kinuha ang isang mabigat na bagay at akmang ihahampas kay Lynn habang nakatalikod ito. Hindi nag-isip si Kang. Muli siyang tumalon at hinarang ang kanyang katawan. Ang tunog ng pagtama ng bagay sa kanyang balikat ay tila isang malakas na basag. At sa pagkakataong ito, narinig ni Lynn ang mahinang ungol ng sakit ni Kang bago ito bumagsak sa sahig. Kang! Sigaw ni Lynn habang nakikita ang dating asawa na muling nag-alay ng buhay para sa kanila. Habang mabilis na umaakyat ang mga pulis sa hagdanan, si Elena ay tila isang baliw na pilit na itinatago ang mga papel sa kanyang dibdib. Tumatakbo patungo sa fire escape. Ngunit sa dulo ng pasilyo, napatigil siya nang makita ang mga anino ng mga awtoridad. Wala na siyang takasan. Naiwan si Kang na nakahiga sa sahig. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo, ngunit ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang dulo ng damit ni Lynn. Wala na akong maibibigay sa inyo kundi ang sarili ko. Patawarin mo ako kung huli na ang lahat. Ang cliffhanger ay hindi ang pagkawala ng yaman ni Kang, kundi ang hitsura ng kanyang mukha. Isang mukhang puno ng payapang tanggap sa kamatayan, habang ang mga mata ni Lynn ay nagsisimulang punuin ng isang uri ng takot na hindi niya inasahan. Ang takot na mawala ang lalaking ngayon pa lang niya muling nakikilala. Ano ang gagawin ni Lynn? Ngayong si Kang ay wala na talagang kahit ano, kundi ang kanyang buhay na unti-unting nauubos sa harap niya. At sa pagbabalik ng katarungan, may puwang pa ba ang pag-ibig sa gitna ng pagkawasak ng lahat ng kanilang mundong binuo? Ang sikat ng araw sa San Jose District ay tila walang pakiwari sa bigat ng mundong dinadala ng mga tao roon. Para kay Kang, ang amoy ng kanal, ang alikabok na sumasama sa bawat hininga, at ang ingay ng mga batang naglalaro sa putikan ay naging bago niyang realidad. Wala na ang malambot na kama, wala na ang lamig ng aircon, at wala na ang mga taong yumuyuko sa bawat utos niya. Sa loob ng isang maliit na barong-barong, nakatapat lang ng tinitirhan ni Lynn, nakaupo si Kang sa isang lumang silyang kahoy na tila anumang oras ay bibigay na. Pinagmasdan niya ang kanyang mga palad. Ang mga kamay na dati ay tanging panulat at mamahaling relo lamang ang hawak, ngayon ay puno na ng mga paltos at gasgas. Simula nang ibigay niya ang lahat ng kanyang yaman kay Elena upang iligtas si Maya, at habang ang kaso ay nasa ilalim pa ng investigasyon ng mga pulis, pinili ni Kang na manirahan sa lugar na ito. Hindi dahil wala siyang matuluyan,
kundi dahil dito niya nararamdaman ang tanging bagay na mahalaga sa kanya, ang kalapitan sa mag-inang winasak niya. Dahan-dahang lumabas si Kang ng kanyang silid. Nakita niya si Lin na abala sa pag-aayos ng mga natitirang kagamitan sa kanyang karinderya. Kahit nawasak ang lugar, pilit itong itinatayo ni Lin ng mag-isa. Hindi nag-isip si Kang. Mabilis siyang lumapit at kinuha ang isang mabigat na sako ng bigas na pilit na binubuhat ni Lin. "Hayaan mo na ako rito, Lin. Mabigat ito." Ang boses ni Kang ay mahinahon, walang bakas ng pagiging mapagmataas. Tumigil si Lin at tumingin sa kanya. May bahid ng pagtataka sa kanyang mga mata nang makita ang suot ni Kang. Isang simpleng t-shirt na may mantsa ng pawis at kupasing maong. Ang lalaking dati ay hindi makalakad ng walang escort, ngayon ay nagpapakakargador sa gitna ng initan. "Bakit mo ba ito ginagawa, Kang? Hindi mo kailangang magpanggap na isa ka sa amin. Alam nating dalawa na pansamantala lang ito para sa'yo. Hindi ito pagpapanggap, Lin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nararamdaman kong malaya ako. Malaya ako mula sa bigat ng pera at kapangyarihan na bumulag sa akin." Sagot ni Kang habang maingat na inilalapag ang sako sa loob ng karinderya. Ang bawat pagtulo ng pawis sa kanyang mukha ay tila isang uri ng paglilinis sa kanyang nakaraan. Ang golden moment ay naganap nang dumating ang isang truck ng tubig sa kanto. Sa lugar na ito, ang bawat patak ng tubig ay kailangang paghirapan. Nakita ni Kang si Lin na kinuha ang kanyang mga timba upang pumila. Mabilis na kinuha ni Kang ang mga timba mula sa kamay ni Lin. Hindi siya nagsalita. Dinala niya ang mga ito at pumila sa ilalim ng nakatutirik na araw. Pinagmasdan siya ng mga kapitbahay. May mga bumubulong, may mga tumatawa, ngunit hindi iyon pinansin ni Kang. Sa loob ng 3 oras, pabalik-balik siya sa pagbubuhat ng mabibigat na timba ng tubig mula sa kanto patungo sa karinderya ni Lin. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa pagod. Ang kanyang balikat ay tila kakalas na. Ngunit sa bawat pagbuhos ng tubig sa malaking drum ni Lin, nararamdaman ni Kang ang isang uri ng kaligayahan na hindi nabili ng kanyang bilyon-bilyong piso noon. Habang nagpapahinga si Kang sa ilalim ng isang punong malunggay, dahan-dahang lumapit ang maliit na si Maya. Hawak ng bata ang isang basong plastik na may lamang tubig at isang maliit na panyo. "Tito Kang, uminom po muna kayo," sabi ni Inay. Pagod na raw po kayo." Ang malambing na boses ni Maya ay tila isang himig ng anghel sa pandinig ni Kang. Napatigil ang mundo ni Kang nang marinig ang tawag na yon. "Tito." Isang salita na nagpapakita ng distansya, ngunit kasabay nito ay isang tulay na dahan-dahang itinatayo. Tinanggap niya ang tubig at ininom ito nang may kasamang matinding emosyon. "Salamat, Maya. Napakasarap ng tubig na ito." "Tito Kang, bakit po kayo dito nakatira?" Sabi po ni Ainay, "May malaki kayong bahay na may swimming pool." Mausisang tanong ng bata habang tinitingnan ang mga sugat sa kamay ni Kang. Ngumiti ng mapait si Kang at hinawakan ang maliit na kamay ni Maya. "Kasi dito, Maya, dito ko nahanap ang pinakamahalagang swimming pool sa mundo. Ang swimming pool ng pagmamahal niyo ni Inay." Kinuha ni Maya ang panyo at dahan-dahang pinunasan ang pawis sa noo ni Kang. Ang bawat haplos ng maliliit na daliri ng bata ay tila isang gamot sa lahat ng sugat ng kanyang budhi. Sa sandaling iyon, nakita ni Kang si Lin na nakatayo sa dikalayuan, nakamasid sa kanilang dalawa. Walang ngangiti sa mga labi ni Lin, ngunit wala na rin ang talim ng galit sa kanyang mga mata. Tila may isang pinto na dahan-dahang bumubukas sa gitna ng kanilang pagkawasak. Ngunit ang kapayapaan ay tila isang panandaliang hininga lamang. Habang abala si Kang sa paglalaro kay Maya, gamit ang mga bato sa lupa, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng eskinita. Hindi ito sasakyan ng mga pulis at hindi rin ito sasakyan ni Elena. Isang lalaking nakauniporme ng isang mamahaling bangko ang bumaba. Hawak ang isang pulang sobre. "G,
Nguyen Dui Kang, mayroon kaming mahalagang abiso mula sa inyong pamilya sa ibang bansa. Tungkol ito sa huling habilin ng inyong ama na kailangang mabuksan sa lalong madaling panahon, wika ng lalaki. Nagkatinginan sina Kang at Lin. Ang nakaraan na pilit na tinatalikuran ni Kang upang maging isang simpleng tao ay tila humahabol sa kanya nang mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. At sa loob ng pulang sobrang iyon, may isang lihim na maaaring magpabago muli sa kanilang tadhana. Isang lihim na maglalantad kung bakit nga ba talagang pinili ni Elena na sirain ang kanilang pamilya simula pa noong una. Kang, hindi ka makakatakas sa kung sino ka talaga. Bulong ni Lin habang nakatingin sa pulang sobre. Ang tanong ay, kung kaya mo bang talikuran ang lahat ng yaman na babalik sa'yo para lang manatili rito sa amin. Sa putikan, ang kislap sa mga mata ni Kang ay tila sumasalamin sa isang malaking dilema. Ang tito na tawag ni Maya ay tila isang anchor na humihila sa kanya sa lupa, habang ang pulang sobre ay isang bagyong handang tangayin siya pabalik sa langit ng kapangyarihan. Alin ang pipiliin niya? At handa ba si Lin na tanggapin ang isang Kang na muling magiging pinakamakapangyarihang tao sa bansa? Kahanginan, walang kayong karapatang pakialaman ang huling habilin ng aking ama. Hindi na siya si Kang na kilala nyo. Isa na lang siyang basurang naninirahan sa dumi. Ang boses ni Elena ay umalingaw-ngaw sa loob ng maharlikang tanggapan ng abogado ng pamilya. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa pulang sobre na hawak ni Attorney Reyes. Nakaupo si Kang sa isang tabi, kalmado, ngunit may bakas ng matinding pagkadismaya. Sa kanyang tabi, nakaupo si Lin, mahigpit ang hawak sa kamay ni Maya na masayang naglalaro ng kanyang mga krayola. Ito ang unang pagkakataon na muling pumasok si Lin sa isang lugar na puno ng luho. Ngunit ang kanyang puso ay nanatiling matatag. Hindi na kayang tuksuhin ng mga palamuting ginto sa paligid. Mrs. Elena, may legal na basehan ang pagbubukas ng huling habilin ni Ginoong Nguyen Dui Huang at bilang panganay na anak at tanging tagapagmana, si Ginoong Kang ang may karapatan dito. Kalmadong paliwanag ni Attorney Reyes na halata ang pagkayamot sa pag-uugali ni Elena. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Elena. Tagapagmana? Ang lalaking yan, wala na siyang kahit ano. Sa akin na ang lahat ng kumpanya at ari-arian niya. Pinirmahan na niya. Ang aming kliyente, Ginoong Kang, ay gumawa ng paglilipat ng ari-arian sa ilalim ng matinding banta at sa pilitan. Mayroon kaming mga ebidensya at audio recordings na magpapatunay na ang paglilipat ng ari-arian ay illegal. May nakasampa na ring kaso laban sa inyo, Mrs. Elena, para sa pagnanakaw, pandaraya, at illegal detention ng ama ni Mrs. Lin. Ang boses ni Attorney Reyes ay matigas. Bawat salita ay tila isang kumpas ng hustisya na unti-unting sumasakal kay Elena. Napatayo si Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik kay Kang. Traidor ka. Pinagtaksilan mo ako. Matapos kong iligtas ka mula sa babaeng iyan, ito ang igaganti mo sa akin? Iniligtas? Elena, sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang pamilya ko. Ngayon, oras na para ikaw naman ang magbayad sa lahat ng kasalanan mo. Ang boses ni Kang ay malamig, puno ng kapaitang matagal na niyang kinikimkim. Naramdaman ni Elena ang pagkapit ng isang malamig na kamay sa kanyang balikat. 2 pulis ang dahan-dahang lumapit. Mrs. Elena, ikaw po ay inaresto para sa kasong pagnanakaw, pandaraya at attempted kidnapping. Mayroon po kayong karapatang manahimik. Anuman po ang sasabihin ninyo ay maaaring gamitin laban sa inyo. Ang sigaw ni Elena ay umalingaw-ngaw sa buong tanggapan habang pilit siyang kinakaladkad palabas. Hindi ito matatapos dito, Kang. Hinding-hindi ako papayag na manalo kayo. Babalik ako. At sisiguraduhin kong sa susunod, wala na kayong matitira. Ngunit sa kabila ng gulo, nanatiling kalmado si Kang. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Lin
Nagbabaka sakaling makita ang kahit katiting na pagbabago sa tingin nito. Ngunit si Lynn, ang kanyang mukha ay blanko pa rin. Tila ba ang hustisya para kay Elena ay hindi sapat upang burahin ang lahat ng sakit. Binuksan ni Attorney Reyes ang pulang sobre. Nagbasa siya ng ilang linya at ang bawat salita ay tila isang bagyo na unti-unting bumubuo sa buhay ni Kang. Ang huling habilin ng kanyang ama ay nagdedeklara na si Kang ang tanging tagapagmana ng isang malaking bahagi ng kayamanan ng kanilang pamilya, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa Vietnam. Libu-libong bilyon na ngayon ay nasa pangalan ni Kang. Ang golden moment ay naganap nang itinaas ni Kang ang kanyang kamay. Attorney Reyes, ipagpatuloy po natin ang kaso laban kay Elena. At lahat ng kayamanang naiwan ng aking ama, gusto kong ibigay ang kalahati nito sa charity na sumusuporta sa mga naulila at inabuso ng mga kababaihan. At ang kalahati naman ay ibibigay ko kay Lynn at Maya. Walang kondisyon. Nagkatinginan ang lahat. Ang alok ni Kang ay isang malaking halaga. Isang halaga na kayang bigyan si Lynn at Maya ng isang buhay na puno ng luho. Ngunit si Lynn, ang kanyang mukha ay nanatiling matatag. Hindi ko kailangan ng pera mo, Kang. Hindi iyon ang magpapabalik sa nawala sa akin. Lynn, hindi ito para sa'yo. Para ito sa kinabukasan ni Maya. Ito ang bayad ko sa lahat ng kasalanan ko sa inyo. Pagsamo ni Kang. Ngunit ang pagtanggi ni Lynn ay tila isang pader na hindi niya kayang tibagin. Maya, sumama ka kay inay. Iiwan natin ang lugar na ito. Ang lahat ng dumi na nangyari dito, ayaw kong makita pa ng anak ko. Lumabas si Lynn mula sa tanggapan ng abogado. Hawak ang kamay ni Maya. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Ang liwanag nito ay tila isang paalam sa isang yugto ng kanyang buhay. Hindi niya tinanggap ang yaman ni Kang. Pinili niyang magpatuloy sa buhay ng may sariling dignidad sa labas ng tanggapan. Habang naglalakad si Lynn, isang matandang babaeng nakaupo sa bench, ang dahan-dahang ngumiti sa kanya. Hawak nito ang isang maliit na rosaryo. Ito ang matandang babae na lihim na nagbabayad ng renta ni Lynn sa loob ng 3 taon. Magpakatatag ka, anak. Ang tunay na yaman ay nasa loob ng puso, hindi sa bulsa. Isang dangling mystery ang muling naganap. Sino ang matandang babaeng yon? At bakit niya lihim na tinutulungan si Lynn sa loob ng mahabang panahon? Ang tanong ay bumabalik kay Kang. Ngayon na wala na si Elena at wala na rin siyang pera, ano ang gagawin niya upang muling mapasakamay ang puso ni Lynn? Handa ba siyang sundan si Lynn sa dulo ng mundo upang patunayan ang kanyang pagbabago? Lynn, hintayin mo ako! Ang sigaw ni Kang ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Ang kanyang mga paa ay mabilis na humahabol sa babaeng kailanman ay hindi niya nakalimutan. Ngunit sa paglabas niya, ang tangi niyang nakita ay ang anino ni Lynn at Maya na naglalaho sa dilim ng gabi. Tila ba sila ay isang panaginip na pilit siyang ginigising sa isang malupit na realidad. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na takot na mawala ang lahat ng kanyang minamahal. Ang hamog sa umaga ay tila namumuo sa kanyang balat. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa bigat ng pait na bumabalot sa kanyang puso. Sa isang maliit na paggawaan ng kakanin sa probinsya, malayo sa ingay ng Maynila, si Lynn ay tahimik na nagmamasa ng galapong. Ang kanyang mga kamay na dating sanay sa paglalaba at pag-aayos ng sirang sasakyan ay ngayon ay sanay na rin sa paghahanda ng mga pampalamig na pagkaing Pilipino. Ang bawat pagmamasa ay tila isang panalangin. Isang panalangin para sa kapatawaran, para sa paghilom, at para sa isang kinabukasan na hindi na babalikan ang nakaraan. Inay, ang bango po ng biko niyo. Ang masayang sigaw ni Maya habang tumatakbo palapit sa kanyang ina. Ang kanyang boses ay tila isang musika sa pandinig ni Lynn. Ang tanging musika na kanyang pinakikinggan sa loob ng 3 taon. Napangiti si Lynn, isang ngiti na tapat
at hindi na kasing pait ng dati. Halika dito anak, tulungan mo si inay sa paglalagay ng niyog. Habang sila ay naghahanda para sa nalalapit na fiesta sa kanilang bayan, isang kakaibang pakiramdam ang tila bumabalot sa kanilang simpleng pamumuhay. Ang mga kapitbahay na dating lumalapit lamang kapag nanghihingi si Lynn ng tulong ay ngayon ay bumabati na sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng respeto. Nawala ang mga bulong-bulungan, nawala ang mga tingin ng panghuhusga. Sa halip, naroon ang pagkilala sa isang babaeng bumangon mula sa abo, isang babaeng nagpakita ng lakas sa kabila ng lahat ng pinagdaanan. Biglang may tumikhim sa pintuan. Nakatayo roon ang matandang babae na nakilala nila ilang linggo na ang nakalilipas, si Lola Remedios, ang lihim na tagapagbigay ng tulong sa kanila. Ngayon, dala nito ang isang pulang sobre, ang parehong sobre na nagbigay ng pag-asa at pagkalito kay Kang noon. Lynn, anak, kailangan na itong mabuksan. Ang tinig ni Lola Remedios ay mahinahon, ngunit puno ng awtoridad. Ang huling habilin ng iyong ama, hindi ko na kayang itago pa ang katotohanan. Napatigil si Lynn. Ang kanyang ama. Ang ama na inakala niyang namatay na sa ospital, 3 taon na ang nakalilipas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatanggap ang sobre. Ang kanyang puso ay tila naglalaro sa 2 panig. Ang takot na baka muli siyang masaktan at ang pag-asa na baka ito na ang sagot sa lahat ng kanyang mga katanungan. Binuksan ni Lynn ang sobre. Sa loob nito ay isang sulat mula sa abogado ng kanyang ama. Ang sulat ay naglalahad na ang kanyang ama ay hindi namatay noon, kundi iniligtas siya ng isang lihim na organisasyon na pinamumunuan ni Lola Remedios. Ang organisasyon na ito ay nagbibigay ng tulong sa mga biktima ng karahasan at pandaraya, at ang ama ni Lynn ay isa sa mga pinoprotektahan nila dahil sa kanyang kaalaman tungkol sa isang malaking sindikato na matagal nang pinoprotektahan ni Elena. Hindi ko sinabi sa iyo ang lahat, anak, paliwanag ni Lola Remedios. Nang malaman naming ang tatay mo ay nasa panganib, dahil sa impormasyong hawak niya, inilayo namin siya. At nang malaman namin ang nangyari sa iyo, lihim ko kayong tinulungan. Ang renta, ang mga pagkain, ang iyong mga gamot, ang lahat ng iyon ay galing sa amin. Napatulala si Lynn. Ang kanyang ama ay buhay. Ang kanyang ama na minahal niya, nang higit pa sa kanyang sarili, ay hindi niya iniwan. At ang pagmamahal na yon, na kanyang inakala ay nawala na, ay nananatili pala sa isang lihim na paraan. Sa gitna ng mga luhang pilit niyang pigilan, nakita niya ang isang bagong pag-asa, ang pag-asa na muling makasama ang kanyang ama, at ang pag-asa na makapagsimula muli. Ngunit ang golden moment ay tila naging bahagi ng nakaraan. Sa gitna ng kanyang paghilom, isang anino ang muling bumalik. Ang balita tungkol sa pagbagsak ni Elena at sa pagkumpiska ng mga ari-arian ni Kang ay tila nagbigay ng mas matinding galit sa mga taong nakapaligid sa sindikato. Habang si Kang ay nagbibigay ng kanyang yaman sa kawanggawa, isang bagong panganib ang naghihintay sa kanila. Sa wakas, ang katarungan ay dumating. Bulong ni Lynn habang binabasa ang sulat. Ngunit sa labas ng maliit na pagawaan, isang grupo ng mga lalaki na tila mga halimaw na lumabas mula sa dilim ang nagmamartsa patungo sa kanila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at ang kanilang mga kamay ay may dalang mga armas. Sila ang mga tauhan ng sindikato na lihim na pinapatakbo ni Elena. Ang pagbagsak ni Elena ay hindi nangangahulugang pagtatapos ng kanilang operasyon. Bagkus, ito ay isang senyales na kailangan nilang maging mas agresibo. Nasaan ang ama ni Lynn? Kailangan namin ang impormasyon na hawak niya. Ang sigaw ng leader ng grupo, ang kanyang boses ay tila bulong ng kamatayan. Natakot si Lynn, ngunit sa pagitan ng kanyang mga braso, naramdaman niya ang tapang na minana niya mula sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa kanya na parang nagsasabing,
Huwag kang matakot anak, lumaban ka. Hindi niyo makukuha ang ama ko. Sigaw ni Lynn. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Siya ay hindi na ang dating babae na madaling masiraan ng loob. Siya ay isang ina, isang anak, at isang babaeng lumaban para sa kanyang karapatan. Ang cliffhanger ay dumating nang makarinig sila ng tunog ng pagbukas ng pinto ng isang sasakyan sa malayo. Isang pamilyar na sasakyan, isang pamilyar na anyo ang lumabas mula rito. Si Kang. Ngunit ang Kang na ito ay hindi na ang takot na lalaki na tumakbo sa kanya noon. Siya ay isang Kang na may kasamang mga pulis at sundalo. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na protektahan ang kanyang pamilya. Lynn, Maya, nasaan kayo? Ang sigaw ni Kang. Ang laban ay hindi pa tapos. Ang paghilom ay hindi pa kumpleto. Ngunit sa gitna ng bagyo, isang bagong simula ang dahan-dahang sumisikat. Isang simula na puno ng pag-asa at pagkakaisa. Ang pagbabalik ng ama ni Lynn ay tila isang pahiwatig na ang kanilang paglalakbay tungo sa katarungan ay malapit na. Ngunit ang mga anino ng nakaraan ay patuloy pa ring nagkukubli, handang sumira sa anumang pag-asa na kanilang mabuo. Ang huling mga araw sa buhay ni Elena ay tila isang mabagsik na panaginip. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakakulong sa loob ng isang selda. Ang kanyang marangyang damit at mamahaling hikaw ay pinalitan ng kupas na uniforme ng bilangguan. Ang tanging kaligayahan niya ay ang pagbasa ng mga balita sa dyaryo, ang mga balitang nag-uulat ng malakas na pagtatagumpay ni Kang at Lynn sa kanilang mga gawaing kawanggawa. Ang bawat tagumpay ng dalawa ay tila isang sampal sa kanyang mukha, isang matinding paalala na siya ang nagtatagumpay sa sarili niyang pagkawasak. Sa probinsya, sa gitna ng kapayapaan na dati niyang kinamumuhian, si Lynn ay nakatanggap ng isang tawag. Ito ang tawag mula sa korte na naglalahad na may posibilidad na makita niya ang kanyang ama. Sa pagkabigla, iniwan ni Lynn si Maya sa kanyang mga kapitbahay. Nagmadali siya sa paliparan, ang kanyang puso ay tila tumatakbo ng mabilis sa bawat hakbang. Sa silid ng pagbisita sa kulungan, nakaupo si Elena sa harap ni Kang. Ang kanilang mga mata ay nagtatagpo sa isang labanan ng kapangyarihan. Ano ang gusto mo, Elena? Wala na akong maibibigay sa'yo. Ang lahat ng yaman ko ay ibinigay ko na kay Lynn. Ang boses ni Kang ay kalmado ngunit puno ng pag-iingat. Hindi ba't sinabi ko nang hindi ako titigil hanggat hindi kayo nagdurusa? Saan mo dinala ang ama ni Lynn? Kinuha ko na ang lahat ng mapagkukunan mo, pero kaya kong gumawa ng mas malaking gulo kung ayaw mong tumulong, sinabi ni Elena habang inilabas ang kanyang pagmamay-ari na telepono, ngunit hindi niya alam na isa sa mga pulis sa likuran niya ang gumagawa ng mga kinakailangang hakbang. Bakit ako tutulong sa'yo? Ikaw ang sumira ng lahat. Ikaw ang sumira sa pamilya ko. Sigaw ni Kang. Talaga? O baka naman kaya kita tinulungan ay dahil ikaw ang may kasalanan, Kang? Ikaw ang kumitil sa sariling ama. Hindi mo pa rin ba kayang harapin iyon? At hinayaan mong magdusa ang asawa mo. Ano bang hinahanap mo rito, Kang? Ano na ang nagawa mo? Ang bawat salitang binitiwan ni Elena ay tila matatalim na patalim na paulit-ulit na bumaon sa puso ni Kang. Ano ba ang gusto mo? Tanong niya. Mababa ang boses ngunit may bahid ng pagpipigil. Gusto kong makita kang nagdurusa sa lahat ng ginawa mo. Malamig na tugon ni Elena. Gusto kong maranasan mo kung paano ang mawalan. Hanggang sa tuluyan ka nang maubos. Hindi mo na ako matatakot. Hindi na ako ang Kang na kilala mo noon. Handa akong harapin ang lahat para sa pamilya ko. Sagot ni Kang. Isang malakas na tunog ng sirang kristal. Isang pamilyar na sigaw mula sa labas ng silid. Ang pagkakawatak-watak ng lahat ay nangyayari sa parehong oras. Biglang binagsak ng mga pulis ang silid. Sa kabilang silid, nagtagpo si Lynn sa kanyang ama. Ang matanda ay mahinahon, ang kanyang mga mata
ay tila walang hanggang pagmamahal. Ang pagkakita kay Lynn ay tila isang muling pagsilang, isang pagkilala sa isang relasyon na hindi kayang sirain ng kahit anong pagsubok. Dito nagsimula ang katotohanan. Anak, patawarin mo ako, ang bulong ng matanda. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Tay. Nandito na ako, sagot ni Lynn, habang mahigpit niyang niyakap ang kanyang ama. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Sa gitna ng pagtatagpo ng ama at anak, ang daan para sa pagtakas ay dahan-dahang nagbukas. Si Elena, na naging matapang, ay lumabas sa labas kasama ang ilang mga tauhan niya na nagtatago sa mga bilangguan. Nakuha nila ang kanyang armas. Umalis na kayo, bago pa kayo mamatay. Ang sigaw ay tila tumatagos sa kulungan. Sa dulo ng pasilyo, nakita ni Kang ang isang eksena na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Nakita niya si Elena na may hawak na baril na nakatutok kay Lynn. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang kanyang ama, Kang. Bago ko pasabugin ang ulo niya, sigaw ni Elena. Napatigil si Kang. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Lynn, ang takot na mawala sa kanyang anak. Ang lahat ng kanyang mga pagkakamali, ang lahat ng kanyang pagsisisi ay nagbuklod sa kanyang puso. Ito ang kanyang pagkakataon na magbayad sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Huwag! Ako na lang ang barilin mo! Ang sigaw ni Kang ay umalingaw-ngaw sa buong kulungan. Ngunit huli na. Bago pa man siya makalapit kay Lynn, pinutok na ni Elena ang baril. Ang tunog ng putok ay tila isang lagablab na sumunog sa lahat ng pag-asa. Ang silid ng pag-asa ay biglang naging silid ng takot. Ang usok mula sa baril ay tila kumakalat sa hangin. Tila isang madilim na tabing na nagtatago sa kung ano ang nangyari. Ang bawat segundo ay tila isang walang hanggang paghihintay. Ang bawat paghinga ay puno ng takot. Tumingin si Lynn sa kanyang sarili. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Walang hapdi. Tanging ang matinding pagkabigla. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagkahulog ni Kang sa kanyang harapan. Kang! Ang sigaw ni Lynn ay umalingaw-ngaw sa buong kulungan. Ang kanyang tinig ay basag ng kalungkutan. Sa kanyang harapan, nakahiga si Kang. Ang dugo ay dahan-dahang bumabaha sa sahig. Isang lagusan na tumagos sa kanyang dibdib ang nagbigay ng malupit na katotohanan. Hindi! Hindi! Kang, gumising ka! Ang bulong ni Lynn habang mahigpit niyang niyakap ang nanghihinang katawan ng lalaki. Dahan-dahang idinilat ni Kang ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga labi ay nagpumilit ng ngumiti. Lynn, palagi kang magiging ligtas. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ni Lynn na tila isang huling pangako. Sa huling pagkakataon, hinawakan ni Kang ang kamay ni Lynn. Ang mga kamay na dati ay naghari sa yaman, ngayon ay mahina na lamang. Mahal, kita. Ito ang kanyang huling bulong bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata. Ang katahimikan ay dumating. Ang lahat ay naglalabanan upang yakapin ang kanilang mga kaluluwa. Ang mga pulis at tauhan ni Kang ay dumating sa loob ng kulungan na aresto si Elena, ngunit huli na ang lahat. Isang gabi na kung saan ang pag-asa ay nagwakas. Isang gabi na kung saan ang pag-ibig ay sinubok sa huling pagkakataon. Sa libing ni Kang, ang tanging naririnig ay ang malungkot na awitin at ang hagulgol ni Lynn. Si Maya ay mahigpit na nakayakap sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay tila walang hanggang naghahanap sa kalangitan, humihiling ng isang paliwanag sa lahat ng nangyari. Sa tabi nila, nakatayo ang matandang ama ni Lynn. Sa kanyang mga mata ay walang pagsisisi, tanging ang pagmamahal para sa kanyang anak at apo. Sa loob ng isang payak na bahay sa probinsya, sa harapan ng isang lumang altar, nakaupo si Lynn at Maya. Ang liwanag ng kandila ay nagbibigay ng anino sa kanilang mga mukha. Sa altar,
nakalapag ang isang maliit na larawan ni Kang. Ang kanyang nangiti ay tila isang pangako na siya ay laging nasa kanilang tabi. Inay, bakit po umalis si Tito Kang? Ang tanong ni Maya ay tila isang kutsilyo na tumutusok sa puso ni Lynn. Dahan-dahang hinaplos ni Lynn ang buhok ng kanyang anak. Kasi Maya, kailangan niyang maging anghel. Kailangan niyang bantayan tayo mula sa langit. Pero gusto ko po si Tito Kang. Gusto ko po siyang makasama. Ang yak ni Maya ay nagpatulo ng luha sa mga mata ni Lynn. Alam ko anak, alam ko. Dahan-dahang kinuha ni Lynn ang maliit na larawan. Pero ang pagmamahal niya sa atin, hindi kailanman mawawala. Ang pagmamahal niya Maya ay magiging gabay natin habang buhay. Muli, ang golden moment. Ilang buwan pagkatapos ng trahedya, ang tag-ulan ay tumigil sa kanilang bayan. Sa ilalim ng nagliliwanag na araw, nakatayo si Lynn at Maya sa harap ng kanilang bagong tahanan. Ang bahay ay may simpleng disenyo, ngunit ang bawat ladrilyo ay tila puno ng pag-asa. Sa pagtatapos ng kwento, sa paglipat ng mga pahina ng kalendaryo, hindi na lang sila magkasama, lumaki si Maya at nagawa ni Lynn na maghanap ng trabaho sa isang sikat na kumpanya. At kahit papaano, nagkaroon sila ng isang bagong tahanan. Sa likod ng kanilang tahanan, sa tabi ng isang maliit na halamanan, nakatanim ang isang puno ng mangga. Ang puno na yon ay ibinigay ni Kang sa kanila. Ang puno na sumisimbolo sa kanilang pag-ibig. Ang bawat dahon ng puno ay tila isang liham mula sa kalangitan. Minsan, habang naglalakad si Lynn sa ilalim ng punong mangga, biglang narinig niya ang isang pamilyar na boses. Ingat ka palagi, Lynn. Mahal na mahal kita. Sa paglingon niya, walang tao. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi siya nag-iisa. Ang pagmamahal ni Kang ay mananatiling buhay at magiging gabay nila sa kanilang bagong simula. Sa kabila ng lahat ng sakit, natutunan nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi namamatay. Sa halip, ito ay nagiging isang nangiti sa araw, isang pag-asa sa dilim, at isang patuloy na liwanag na gumagabay sa atin sa ating mga paglalakbay. Paalam Kang. Salamat sa pag-ibig. Mananatili ka sa puso ko, magpakailanman.